Si Seville ay dating isang ganap na pagkatalo, walang tahanan, na walang alaala ng kanyang nakaraan. Gayunpaman, may ibang plano ang kapalaran, dahil nakatago sa kanya ang kapangyarihan ng isang suprimong salamangkero, na may walang katapusang enerhiyang mahika na hindi kayang isipin ng sinuman. Ang buhay ni Seville ay talagang nagbago sa isang mapangwasak na araw, nang sa ilalim ng isang malakas na bagyo, may isang misteryosong magandang babae na napansin siya sa isang madilim na eskinita. Agad na natuklasan ng babae na ang maliwanag na mga mata ng batang ito ay katulad ng sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang alagaan siya, dinadala si Seville sa kinaroroonan kung sa tingin niya ay nararapat siya. Ang kilalang Magic Academy ng Kaharian ng Winnes, isang lugar na nagsanay ng mga elite na sorcerer at mangkukulam. Hindi nagtagal, si Seville ay nanirahan sa akademya ng 5 taon. Sa kakaibang pagkakataon, sa buong panahong yun, ang tanging nakamit niya ay ang pagraranggo na unang mula sa ibaba, dahil siya ay ganap na hindi makagawa ng anumang mahika. Ang resulta na ito ay naging dahilan upang tawagin si Seville sa opisina ng punong guro para habang papunta siya roon, nakatagpo siya ng isang magulong tanawin. Sa labas ng opisina, isang maliit na blonde na batang babae na may matigas na ugali ang sumisigaw ng malakas, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng punong guro at humihiling na makita siya. Dahil walang nakakapansin sa kanya, at hindi siya pinapayagan ni Seville na makapasok kahit na nagkakaroon siya ng gulo, ang batang babae ay walang takot na hinawakan si Seville, ginamit siya bilang hostage upang takutin ang iba. Sumigaw siya na kung hindi bubuksan ng punong guro ang pinto, hindi niya matitiyak ang kaligtasan ni Seville. Nang biglang umigting ang sitwasyon, isang taong lobos na nagngangalang Hamdam ang lumitaw. Mabilis niyang inalis ang sandata ng blonde na batang babae, na nagdulot sa kanyang mahalagang buwan na tungkod na lumipad sa ere at mahulog sa lupa, bumalik sa dati nitong anyo. Nakita ito, ang mabait na si Seville ay yumuko upang kumuha ito, ngunit halos nagdala ito sa kanya ng seryosong problema. Sa kabutihang palad, ang dalagang blondev at ang halimaw na tao ay nakialam sa tamang oras, kung hindi ay baka nawala na si Seville. Biglang napaiyak ang dalaga dahil naitapon ang kanyang tungkod na parang bola. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng opisina ng punong guro. Lumabas si punong guro Albus, nagrereklamo kung bakit ang ingay sa labas. Nang makita niya ang dalagang blondev na nag-uusap, nagmukhang nagalit siya dahil parang tuwing lumalabas ang batang ito, nagdadala ito ng gulo kasama niya. Pagkatapos, ang punong guro, lumingon kay Seville, inihayag na kailangan niyang lumahok sa isang espesyal na programa ng pagsasanay. Ipinaliwanag niya na kung mananatili si Cod sa akademya magpakailanman, hindi kailanman uunlad si Seville, kaya ang pagbabago ng kanyang kapaligiran ang tanging pagkakataon. Ikinwento ng punong guro ang kasaysayan ng kaharian, ipinaliwanag na ang mga Winnies ay dati nang nalulong sa matitinding labanan sa pagitan ng mga mangkukulam at ng simbahan, na nagtagumpay sa kapayapaan sa loob ng 5 taon. Ang hilagang bahagi ng kontinente, kasama ang mga Winnies, ay nagsimula ng umayon sa pag-iral ng mga mangkukulam at mahika. Samantalang sa timog, ang mga tao ay patuloy na tinitingnan sila bilang kakaiba at nakakatakot. Ang pangunahing sanhi ng pagbabagong ito ay ang pag-aalsa 10 taon na ang nakakaraan, na pinangunahan ng masamang salamangkero na kilala bilang number 13. Ipinakalat niya ang magic sa mga Winnies, nagtipon ng mga mangkukulam at salamangkero upang lumaban sa pang-aapi, at sa gayon ay pinalaya sila mula sa pangangaso. Gayunpaman, ang kanyang mga metoda ay labis na malupit, na nagdulot ng walang bilang na mga inosenteng buhay na isakripisyo. Si Principal Albus mismo ay personal na naglagay ng katapusan sa kanya. Gayunpaman, ang number 13 ay nag-iwan ng malalim na impluwensya, na bahagyang nagbago sa pagtingin ng mga tao sa magic. Mula sa kwentong yun, itinatag ng principal ang isang nayo ng mga mangkukulam sa timog. Kaya ang mga may kakayahan ay hindi na ituturing na mga tagalabas. Sa pagkakataong ito, si Seville ay padadala doon kasama ng iba pang mga estudyante upang mapabuti ang imahe ng mga mangkukulam sa mga mata ng publiko. Nilinaw ng punong guro na kung sa loob ng susunod na 5 taon, hindi pa rin sila kikilalanin ng mga awtoridad ng nayon, ibabalik si Seville, at lahat ng kanyang alaala tungkol sa akademya at mahika ay tatatakan. Nang marinig ito, sumigaw si Rose sa paghanga sa plano ng punong guro, kahit nagboluntaryo na maging guro na gag-abay sa grupo ng mga estudyante.
Bagaman may ibang inihandang tao ang punong guro, si Ru ayaw magbigay, kinuha ang isang liham ng appointment na nag-iwan sa punong guro na kalahating walang magawa, kalahating tinanggap. Nangako siyang magbabantay sa mga bata, pero nagtakda ng kondisyon na gusto niyang hiramin ang walang laman na aklat, na siyang unang aklat ng mahika. Matigas na tumanggi ang punong guro dahil ito ay ipinagbabawal na materyal, naglalaman ng kapangyarihang makakasira sa buong mundo. Gayunpaman, iminungkahi din niya na pwede si Ru na pumunta sa bayan para makilala ang may akda ng aklat, ang mangkukulam ng itim na putik. Agad na pumayag si Ru ng masaya. Kinabukasan, nagtipon sina Seville, Ru, at iba pang kasama sa pintuan ng lungsod upang maghanda para sa kanilang paglalakbay. Ang grupo ay kinabibilangan ng ang extroverted na mangkukulam na si Senior Holt at ang butiki na halimaw na si Cod, isang binata na nakapaglakbay sa maraming lugar at kumpiyansang hindi niya kailangan ng gabay ng sinuman. Huminto sila sa isang restoran upang punuin ang kanilang mga tiyan. Doon, ipinakilala ni Ru ang Luden staff, isang kakaibang sandata na kayang mag-ubo ng mahika mula sa sinumang humawak dito. Tanging siya lamang na pumirma ng kontrata ang hindi apektado. Sa kanila, si Seville ang nag-iisang nagkasakit sa carriage, na napilitang maglakad ang buong grupo. Sa daan, mas nag-usap sila ng bukas. Inamin ni Seville na ganap niyang nawala ang kanyang alaala bago pumasok. Ang akademya, at ang internship na ito ang tanging pagkakataon niyang patunayan ang sarili. Kung mabibigo siya, ang mga alaala niya ng akademya ay ganap na mabubura, na nag-iiwan ng walang laman na tao. Ipinakita ni Ru ang pagkadismaya nang marinig niyang inamin niyang halos hindi siya makagamit ng mahika. Tuwing susubukan niya, hindi niya ito makontrol, pero kapag pinipigilan ito, wala siyang ma-activate. Ang Dawn Witch, palayaw ni Ru, ay nagbigay ng payo kay Seville na sumuko sa pagiging sorcerer, dahil ang problema ay mas seryoso kaysa sa akala niya. Dahil sa kinakailangang maglakad, naantala ang kanilang plano. Kinabukasan ng umaga, dumating ang grupo sa isang inn. Habang kumakain ng agahan, nakatagpo sila ng dalawang estudyante, mga taong nakasama na sa paglalakbay kasama ang Lizard Man. Ang dalawang ito ay nagreklamo na inatake sila ng isang grupo ng mga magnanakaw noong nakaraang gabi, at sa mapanganib na sandali, tumakas ang Lizard na may dala ng mapa at bagahe. Agad na naging kainahinala si Ru, na nagtatalo na kung talagang tumakas siya sa takot, hindi niya dapat dinala ang mga bagay, dahil magiging pabigat lang ito sa kanya. Bukod dito, tinitingnan ng dalawang malusog at maliwanag ang isipan na estudyanteng ito, kung ang mga magnanakaw ay gustong ibenta sila bilang mga alipin, tiyak na mas magandang presyo ang makukuha sa kanila. Gayunpaman, ang target nila ay ang Lizard. Ang tao na nagpapakita na ito ay hindi isang karaniwang banda ng mga magnanakaw, kundi mga manghuhuli ng mga mangkukulam. Nahulaan ni Ru na napagtanto ng Lizard Man ito, kaya sinadya niyang dalhin ang mapa upang akitin sila palayo. Isinakripisyo ang sarili para makapagpahinga ang kanyang mga kaibigan, naramdaman niyang may pananagutan siya sa paghiwalay ng isang miyembro ng grupo. Nagpasya si Ru na siya na ang pupunta para iligtas siya. Mahigpit niyang ipinagbawal sina Seville at Holt na maniwalang ang mga bata at walang karanasang mga salamangkero ay makakasagabal lang. Ngunit gaya ng dati, mas pinagsabihan niya, mas gusto nilang gawin ang kabaligtaran. Nakaisip si Holt ng ideya na gumamit ng misahe ng divinasyon sa panyo na ibinigay ni Ru kay Seville nang siya ay masuka sa karwahe, upang malaman ang lokasyon ni Ru. Sila ay pumunta ng malalim sa gubat, habang si Holt ay patuloy na nagrereklamo at sumusumpa sa kanyang takot na kaibigan na umabandona sa kanila at tumangging tumulong sa pagligtas sa Lizard Man. Sa kanilang palagay, hindi ito kanilang responsibilidad, kaya kung siya'y mamatay, wala itong kinalaman sa kanila. Bigla, sa gitna ng isang lumangoy ng dugo ay ang putol na buntot ng butiki ni Cod. Agad na pumuti ang mga mukha ng dalawa, umusbong ang takot habang iniisip nila ang posibilidad na ang Lizard. Nahati ang tao sa mga piraso ng kalaban. Gayunpaman, mabilis na naalala ni Holt na ang pag-alis ng buntot ay isang pamilyar na paraan ng kaligtasan para sa species na ito, at muling tatubo ang buntot. Nang malaman ito, huminga ng maluwag ang dalawa habang maingat na pin-picking up ang buntot upang dalhin, sakaling kailanganin ito sa isang emerhensya. Sinundan nila ang mga bakas at mabilis na natagpuan ang mga yapak na nakaimprenta sa lupa. Dalawang set na malinaw na kay Cod at Ru, habang ang natitira ay pag-aari ng mga salarin, kaya't sa pagkakataong ito, iisa lang ang kalaban.
Gayunpaman, nagdulot ito ng isang nakaranasang sorcerer tulad ni Cod na iwanan ang kanyang mga pag-aari at tumakas para sa kanyang buhay. Naging panginginig si Holt, nanginginig habang naaalala niya ang kanyang natutunan tungkol sa mga hukom ng Dignes, isang grupo ng mga mandirigma na binuo mula sa mga preso sa death row na pinili ng simbahan, na dalubhasa sa panghuhuli ng mga mangkukulam sa anumang paraan na kailangan. Bagaman ang organisasyong ito ay matagal nang natanggal, takot pa rin si Holt na ang mga malamig na manghuhuli na ito ay hindi nawala sa mundo. Ang takot ni Holt ay hindi walang dahilan. Noong nakaraan, nang siya ay bata pa, nasaksihan niya ang isang nag-iisang manghuhuli na sumugod sa bayan na siya ay nagbisita, nagpatay ng mga walang sala at sindihan ang lahat. Binigyan siya ng banta na kung siya ay isang mangkukulam, magdurusa siya ng parehong kapalaran. Natatakot, tumakas si Holt, iniwan ang kanyang kaibigan na nakatali sa isang posas, isang obsesyon na patuloy na bumabagabag sa kanya. Dahil dito, nag-atubili siya, gustong bumalik at umatras. Ngunit sa sandaling yun, umabot ang desperadong sigaw ni Cod mula sa kakahuyan. Agad na kinuha ni Seville ang kamay ni Holt, matatag na sinabing kung magpapatuloy sila, maaari itong maging hatol ng kamatayan, ngunit hindi siya makapanood na iniwan ang mga kaibigan. Ang paghimok na yun ay muling nagbigay ng apoy ng tapang kay Holt, pinalayas ang multo ng nakaraan, at pinilit siyang baguhin ang kanyang desisyon. Si Cod ay nagtatago na ngayon sa isang mataas na sanga ng puno, habang ang mga mangyuhant ay masigasig na naghahanap, naglalagay ng mga bitag sa lahat ng dako. Bigla, napansin niya ang isang kawad na nakahabaan sa sanga. Nang napagtanto niyang ito ay isang bitag, huli na ang lahat. Kumabig ang sanga, na nagdulot sa kanya upang mahulog. Mula sa mga bush, may lumabas na palaso. Naiwasan nito ni Cod, ngunit nahulog siya sa mga matutulis na pang-spike sa lupa, na tumusok sa kanyang binti. Habang nanjing limp mula sa bitag, maingat na pinrotektahan ni Cod ang sarili. Naghahanap ng mas maraming mga palaso. Pero sa pagkakataong ito, ang lumitaw ay isang kilalang hukom, yung humahabol sa kanya buong gabi. Sinubukan ni Cod na lumaban, pero natakot siya nang mapagtanto na walang epekto ang mahika sa kanya. Sa buong gabi, nagawa lang niyang linlangin gamit ang mga sinag ng liwanag, tapos tumakas sa takot. Sa pagkakataong ito, mabilis na lumapit ang hukom, pinapaandar ang isang malaking pamalo na nagpalipad kay Cod sa isang puno, dahilan para siya'y umubo ng dugo. Tumingin siya sa sugat sa binti ni Cod na naghilom na, at tumawa. Tulad ng isang baliw. Sa wakas ay nakahanap siya ng kumikitang huli, kaya puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Kung maaari niyang mahuli si Cod na buhay, isang halimaw na butiki na may pambihirang kakayahan sa pagbuo muli, upang ibenta sa mga mananaliksik sa simbahan, ang halaga nito ay hindi matutumbasan. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan upang magdala ng hawla. Sa kawalang damdamin, bumalik ang madilim na mga alaala. Naalala ni Cod ang pagkakahuli bilang isang alipin, nakabilanggo sa isang circus, tinorture araw-araw upang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagbuo muli sa harap ng isang nag-aabang na madla. Ang obsesyon na yun ay nanatiling lubos na nakaukit hanggang sa siya ay makatakas, natagpuan ang daan patungo sa akademya. At naging isang makapangyarihang mangkukulam. Ngunit ngayon, siya ay pinipilit na muli sa isang kulungan. Si Cod ay nagngangalit ang mga ngipin, hinuhukay ang kanyang mga pangil sa mga ugat ng puno upang hawakan ang kanyang huling kaunting kalayaan. Ang hukom ay nagalit at winasak ang kanyang kamay. Ang matinding sakit ay nagdulot kay Cod upang sumigaw, ngunit patuloy pa rin siyang kumagit ng mahigpit sa ugat ng puno, naghihintay para sa kanyang huling sandali. Samantalang, isang malakas na pagsabog ang umabot sa espasyo. Ang puno sa tabi ng hukom ay nahati dahil sa makapangyarihang mahika. Ang taong lumitaw ay si Rue, ang 100 taong gulang na mangkukulam ng umaga. Ang kawani ni Ludens ay umuungal ng mabangis, nagmadali upang umatake. Ang hukom ay nakapangwas lang sa bibig ng kawani, at biglang nagpawis ng malamig nang mapagtanto niyang ang sandata sa kamay ni Rue ay ang kagang-kagang Ludens. Ipinahayag ni Rue ang kanyang pagkatao ng may pagmamalaki. Panandali ang nataranta ang hukom, pero nagpatuloy pa ring nagmadali. Pinutol ang punong kahoy na kinatatayuan ni Rue. Bilang tugon, si Rue at ang Ludens ay hamampes, na nagdulot ng pagbagsak ng paligid na gubat, pinatay ang lahat ng mga ulol na aso sa ilalim ng utos ng hukom sa isang iglap. Mukhang ito na ang wakas, pero bigla, ang malupit na sigaw ng 2 estudyante ay umabot.
Ang dalawa ay na-hostage ng hukom. Agad na nakilala ni Holt siya bilang ang naghadlang ng takot sa bayan maraming taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang buong katawan, natigil sa lugar. Nagalit si Rue, nagbanta na kung manggahas siyang saktan ang kanyang mga estudyante, ang tauhan ay dudurog sa kanya. Humalakhak ang hukom, humihingi ng pagbabago sa mga kondisyon. Kinailangan ni Rue na ibaba si Ludens at hayaang kunin niya si Seville bilang hostage sa halip. Sa harap ng kanyang mga estudyanteng sinasakal, si Rue ay nasaktan ngunit kinailangan niyang sumunod, ibinabagsak ang wand. Agad na tinakpan ng hukom si Ludens ng isang balabal na hindi mahinang. Pagkatapos ay inutusan si Seville na kunin ito at dalhin sa kanya. Sunod-sunod na sumunod si Seville, ngunit nakakagulat, tinawag ng hukom ang pangalan ni Holt ng direkta. Natigil si Holt sa takot habang ibinunyag ang lihim na siya ay isang especially iya na itinanim sa akademya ng simbahan. Mabilis na bumalik ang malupit na katotohanan. Naalala ni Holt ang kanyang pinagmulan. Siya ay isinilang na may mga sungay sa kanyang ulo, itinuturing na halimaw, ipinadala sa simbahan ng kanyang sariling ina, isang debotong mananampalataya. Doon, pinutol ang kanyang mga sungay at inilagay siya sa isang tahanan para sa mga ulila. Pagkatapos ay pinilit siyang maging especially iya na umaabante sa akademya ng mahika. Gayunpaman, ang panahon sa akademya ay nagbago kay Holt. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya ang pagkakaibigan, pagtutulungan, at ang pagnanais na maging isang tunay na mangkukulam. Kaya, nang pinayagan siyang makilahok sa internship na ito, talagang masaya si Holt. Pero ipinadala ng simbahan ang brutal na hukom, na nagtulak sa kanya sa isang hindi maiiwasang trahedya. Bumagsak si Holt, sinisisi ang sarili sa pagiging sanhi na hamatak sa lahat sa panganib. Ngunit ngumiti lang si Seville, pinapakalma siya na hindi ito kasalanan niya. Naantig sa kanyang kabaitan, nagpasya si Holt na mamuhay ng tapat sa kauna-unahang pagkakataon. Ginamit niya ang naputol na buntot bilang sakripisyo, humihikbi ng asul na apoy na sumabog sa isang dragon, tumatakbo diretso sa nababalisa at agad na kinuha ang balabal na lumalaban sa mahika mula sa kamay ni Seville upang protektahan ang sarili. Ang balabal ay hamarang sa atake, at siya'y malamig na nagpatuloy patungo kay Holt, handang parusahan ang kanyang pagtataksil. Pero sa sandaling yon, narinig ni Seville ang tawag ni Luden. Napilitang kunin ang tungkod, sa kabila ng mga sigaw ni Rue na pigilan siya. Sa oras na nahawakan niya ito, ang tungkod ay agad na nagliwanag, kumukuha ng napakalaking mahika mula sa loob ni Seville, naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na gusto niyang huminto, huli na. Ang staff ay pinalibutan ng buong lugar sa isang malaking bola ng liwanag. Nang nawala ang liwanag, nagkamalay si Seville at nakita si Holt na nagprotekta sa kanya. Nagtatangis siya, niyayakap siya ng mahigpit, labis na natutuwa na buhay pa siya. Si Rue, sa kabilang banda, ay galit na malapit ng mapatla. Ang isang grupo ng walang karanasan na mga estudyante na nangangahas na hawakan si Ludens ay parang paghahanap ng kamatayan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa daan, nagtataka si Seville kung bakit niya hinawakan si Ludens at nakaligtas pa. Inilantad ni Rue ang nakakagulat na katotohanan, na ang magic sa kanyang katawan ay halos walang hanggan, lampas sa karaniwan ng mga mangkukulam. Kaya hindi tuluyang makonsumo ni Ludens siya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makontrol ni Seville ang magic sa loob ng mahabang panahon. Bago umalis, binwarnish ni Rue si Cod na mas mabuti nang sumama sa grupo, pero mayabang pa rin siyang tumanggi. Tanging nang umakyat siya sa kanyang balikat at nagrereklamo ay tumanggap siya ng walang gana. Nakakatawang isipin, nang magdesisyon silang bumalik sa gubat para hanapin ang nahating buntot, natuklasan nilang nagamit na ito ni Holt bilang alay. Para sa apoy ng dragon. Nagtaka si Cod, sumakit ang kanyang puso, at umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nang dumating ang gabi at unti-unting naging tahimik ang paligid, umupo sina Seville at Holt sa tabi ng isang nakabandonang sapa para ibahagi ang kanilang kabataan. Samantala, sa malayo, natagpuan ng butiki at ng aba at matandang si Rue ang isang maliit na inn para magpahinga pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. Sa tahimik na atmosfera na yun, nagpasya si Holt na alisin ang sombrero na palaging nagtago ng kanyang pinakamalaking lihim. Nang bumuhos ang kanyang buhok, lumabas ang pares ng mga sungay sa ilalim ng liwanag ng buwan, at tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang
Sabihin kay Seville ang kwento ng kanyang nakaraan. Dahil sa mga pangpang, sa buong kanyang kabataan, siya ay itinakwil, kinamuhian, at pinagsisihan ng malupit na mga titig ng iba. Gayunpaman, salamat sa mga natutunan niya sa akademya, kasama ang kumpirmasyon ni Rue, naunawaan ni Holt ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay isang nahulog na halimaw, isang nilalang na nabuo nang ang isang mangkukulam ay nagbibigay ng kapangyarihan sa isang mandirigma ng halimaw. Kapag parehong namatay ang mangkukulam at ang mandirigma ng halimaw, ang kaluluwa ng halimaw ay nananatili sa dugo ng mangkukulam, at pagkatapos ang kanilang mga inapo ay nagbubuntis ng mga nahulog na halimaw tulad niya. Matapos, pinabayaan ang kanyang puso, si Holt ay emosyonal na humilik ng magaan sa pisngi ni Seville bilang pasasalamat sa pagtitiwala at pagtanggap sa kanya. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumakbo palayo, iniwan si Seville na may mukha na hindi pa nakakabawi sa kanyang kapanatagan. Pag-alis ni Holt, biglang lumitaw ang hamak na mangkukulam sa tabi niya, pinagsabihan si Seville dahil siya ay bata at walang karanasan, kinukriticize siya sa hindi pagkakaalam kung paano samantalahin ang pagkakataon ng may ganitong malinaw na senyales. Kinabukasan, dumating ang nakasisindak na balita. 2 kapwa estudyante mula sa kanilang grupo, nahuli dahil sa pag-leak ng impormasyon sa simbahan. Sa madaling salita, sila ay mga especially iya. Mula noon, 4 na tao na lang ang nagpatuloy sa paglalakbay patungong nayon ng mga mangkukulam. Bago umalis, ang aba at matandang babae ay nagmando kay Cod na pagalingin ang kanyang braso, dahil ang mandirigma na may sugat ay hindi makakagawa ng anuman. Pati na rin ang kanyang sinabi na ang braso ay hindi dahon ng langka na pwedeng tumubo ulit kapag gusto. Pinakalma siya ni Rue, sinabing may charge ang station dito, kaya walang dapat ipag-alala sa kakulangan ng mahika. Sa kanilang pag-uusap, iminungkahi ng aba at matandang babae na ang pinaka-epektibong paraan upang ilipat ang mahika ay sa pamamagitan ng halik sa labi, ngunit agad siyang tinanggihan ni Holt na itinuturing itong hindi wasto. Sa wakas, nagkasundo sila na ang pagkakaroon ng kontak sa balat, tulad ng paghawak sa kamay, ay sapat na upang magsagawa ng mahika. Gayunpaman, kung umabot sa labis na kontrol, maaaring sumipsip si Cod ng labis na enerhiya, na humahantong sa pagsabog at kamatayan. Upang maiwasan ang panganib, nagpa siya ang mababang matandang babae na maging tagamasid. Hawak niya ang kamay ng parehong batang lalaki, inilipat ang daloy ng mahika mula kay Seville patungo kay Cod. Sa loob lamang ng isang sandali, salamat sa spell ng pagpapagaling. Mabilis na bumalik ang braso at nawalang buntot ni Cod. Ang mga tao sa paligid na nakakita sa eksenang ito ay lahat nagulat. Excited si Rue, tinawag ang lahat para kumanta at sumayaw ng sabay-sabay upang ipagdiwang ang kapangyarihan ng mahika. Pag-alis sa lugar na iyon, nakarating sila sa isang malaking bayan. Isang walang pakundangang karwahe ng kabayo ang nagmadali, nagpalipad ng putik sa lahat ng dako kay Seville, na nagbigay sa kanya ng masayang anyo. Upang aliwin ang kanyang estudyante, dinala ni Rue ang grupo sa isang pamilyar na bahay-pahingahan. Mayroon itong maluwang na pampublikong paliguan, perpekto para sa pagpapahinga. Nang naligo sina Seville at Cod sa mainit na tubig, Cod ibinahagi ang tunay na dahilan kung bakit siya nagnanais na maging isang mangkukulam. Ikinwento niya na sa nakaraan, siya ay tinrato na parang hayop sa circus, inilabas para sa libangan. Bigla, isang nakasisindak na sakuna ang sumiklab sa hilaga, isang baliw na mangkukulam ang nagplano na wasakin ang mundo. Sa hindi malamang dahilan, pinalad si Cod na makaligtas at nailigtas ng hari na nagpapakulong ng dragon. Sa panahong yun, ang mga nahulog na halimaw ay itinuturing na simbolo ng dumi, mga hybrid na nilalang na kinamumuhian ng lipunan. Gayunpaman, habang lahat ay umaasa sa kanya, tanging ang bayani na iyon ang ngumiti ng may ginhawa ng matutunan na si Cod ay buhay. Mula sa sandaling yun, pinangalagaan niya ang pangarap na sumali sa Magic Corps ng simbahan, maging isang malakas at marangal na tao tulad ng kanyang tagapagligtas. Ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay ay nagpatuloy na nakakagulat na maayos. Saan man sila pumunta, nakilala ang grupo at mainit na tinanggap ang Rue. Si Rue, sa kanyang karanasan, laging alam kung saan manghuhuli ng isda, kung saan dapat magpahinga. Itinuro niya sa mga kabataan ang mga kakayahan sa kaligtasan sa kalikasan, pati na rin kung paano gamitin ang magic upang tumulong sa iba, mga bagay na hindi tinuro ng akademya.
Salamat sa magic ni Ludens, si Ru ay umiral sa loob ng 300 taon. Ang kanyang katawan ay pinapangasiwaan ng mahika, hindi nangangailangan ng pagkain o tulog, at dahil sa kanyang pagiging immortal, wala siyang pangangailangan para sa pag-ibig o panganganak. Ang mahabang buhay ay naging boring, kaya lahat ng interesante, lalo na ang mga dramatikong pangyayari na may kinalaman sa kaligtasan ng mundo, ay kanyang binigyang prioridad. Bigla, may isang batang lalaki na tumakbo papunta sa kanila nang may alalahanin, na masigasig na iniulat na ang lugar na ito ay hindi ligtas. Hinatak niya ang kamay ni Ru, tinungo ang buong grupo sa isang butas ng puno, at nagtayo ng perpektong hadlang sa pagtatago. Sa kasamaang palad, ang hadlang ay maaari lamang itago ang kanilang anyo, ngunit hindi maalis ang tunog. Agad, isang puting tigre na hayop ang lumitaw, walang tigil na humahabol. Nang mawala ng landas sa bata, malakas niyang binanta na kung hindi lalabas ang bata, puputulin niya lahat ng kasukasuan ng katawan nito. Dahil sa tunog ng mabilis na tibok ng puso, mabilis niyang natuklasan ang mga nagtago sa butas ng puno, pagkatapos ay isinwing ang kanyang espada upang sirain ang hadlang. Nahulog ang bata, at hindi na makakapagtago ang grupo ni Seville. Buminebra ang tagapagbantay ng tigre na huwag maging hanggal na gumamit ng mahika, dahil ang kanyang bilis ay tiyak na mas mabilis kaysa sa anumang sumpa. Sa mapanganib na sitwasyon, pinili ni Ro na manatili, naiwan bilang isang distraksyon, habang inuutusan ng mga kabataan na mabilis na umalis. Hinarap ni Ro ang kaaway, na may tiwala na nagpaparatang sa kanya. Malinaw na naintindihan ng tigre na ang pagliko ng likod kay Ro sa puntong ito ay magiging mapanganib. Mula sa kanyang paraan ng pagsasalita, napansin ni Ro na marami siyang kaalaman tungkol sa magic staff ng mga Ludens, tungkol sa internship, at sa nayon ng mga bruha. Sa wakas, nagpasya siyang umatras, nauunawaan na hindi siya mananalo. Gayunpaman, binalaan pa rin niya si Ru na kung patuloy siyang magdadala ng mga bata sa nayon, sila ay haharap sa kapahamakan. Kasabay nito, dinala ng natitirang mga tao ang batang si Leos nang ligtas sa simbahan ng nayon. Sa labas ng pinto, may nakabinding mata na paring naghihintay. Tumakbo si Leos papunta sa kanya, buong pananabik na ipinagmamalaki na nailigtas siya ng mga taong ito. Alam ng pari hindi lamang ang insidente, kundi agad din niyang nakilala na mga mangkukulam silang lahat. Hindi lang ang pari, kundi tila ang buong nayon ay alam na tungkol sa pagdating ng internship group. Nang tanungin tungkol sa humanoid na halimaw na umatake sa gilid ng kagubatan, tahimik niyang sinabi na ito ang gwardya na ginamit ng mangkukulam upang kontrolin ang nayon na ito. Sa pagod na tono, sinabi ng pari na ang kanilang hindi magdadala ng anumang pagbabago, at tahasang inutusan ng grupo na umalis. Naalala niya na 2 taon na ang nakalilipas, ang supervisor mula sa akademya ay iniwan ng nayon sa mga mananakop at nawalan ng bakas. Mula noon, ang bruha ay comfortable ng kumuha ng kontrol, at ang mga taga-nayon ay wala ng kakayahang lumaban. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Seville na ang kanilang internship group ay binubuo lamang ng mga tining-ala sa akademya. Isang especially iya, isang mapaghimagsik na nahulog na hayop, at siya mismo, na nasa pinakapayak ng klase. Nominally, sila ay ipinadala para sa isang internship, pero sa totoo lang, sila ay matalinong pinalayas gamit ang dahilan na hindi natapos ang internship. Nagtataka si Cod kung bakit hindi humingi ng tulong ang mga taga-nayon sa Magic Corps ng simbahan, pero ang pari ay tumawa ng malamig, na sinasabi na ang Night Corps ay hindi kailanman makakapagligtas sa isang bayan ng mga mangkukulam. Nang ang grupo ay nalilito, biglang sumulpot si Ro na parang multo. Pinagsabihan niya ang mga estudyante na napakabobong, habang walang ebidensya na nagpapakita na ang pari ay hindi kasabwat ng tigre sa gubat. Nang tanungin ng pari kung bakit, kung siya ay may pagdududa, hindi niya siya pinatay mula sa simula. Tahimik na sumagot si Ro na mas gusto niyang obserbahan kung paano. May mga tao na nakatagpo ng iba't ibang dahilan para bigyang katwiran ang kanilang mga kasinungalingan. Sa wakas, upang maiwasan ang higit pang pagtatalo, humiling siya sa pari na dalhin ang grupo sa isang paglibot sa nayon, gustong makita ang reaksyon ng mga lokal bago magpasya kung pagkakatiwalaan ba siya o hindi. Ayaw man ng pari, pumayag siya, kaya dinala ang grupo pabalik sa internship na nayon, kung saan nakabinbin ng may pag-aalala ang ama ni Leos nang makabalik ng ligtas ang kanyang anak. Pagkakita sa kanyang ama, tumakbo ang bata patungo sa kanyang mga bisig, at paulit-ulit na pinasalamatan ng ama ang grupo.
Pagkatapos, dinala niya sila sa paligid ng nayon. Nagsasalaysay ng mga kwento habang sila'y naglalakad. Sinabi niya na ang nakaraang tagamasid na mangkukulam ay talagang mabuting tao, na nagpasimula kay Cod na hindi mapigil ang magtanong. Kung siya ay tunay na mabuti, bakit niya iniwan ang nayon sa mga mananakop? Kahit ang ama ay umamin na hindi niya naiintindihan ang dahilan. Ang mga taga-nayon ngayon ay nagtatago sa kanilang mga tahanan, sumusunod sa mangkukulam sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga estranghero. Pagkatapos maglakad ng kaunti, huminto sila sa harap ng isang sira-sirang, baluktot na bahay. Nakatayo sa harap nito ang 4 na figure ng dayami na parang pinatay, sumasayaw sa hangin, isang tanawin na labis na nakakatakot. Naging inag sa buto. Ipinaliwanag ng ama na ito ang parusa na ipinataw ng mangkukulam sa ilan na mapangahas na nagtangkang tumakas at nahuli, brutal na pinatay, at pagkatapos ay ang kanilang mga effigy na gawa sa dayami ay isinabat bilang babala sa sinumang ibang maaaring mag-isip na umalis sa nayon. Siya ay totoong malupit, pero habang ang mga taga-nayon ay masunurin sa kanyang mga utos, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Sa kanilang pagbalik sa pansamantalang tahanan, nagalit si Ru at nagpasya na harapin ang mangkukulam, at sabay na lutasin ang isyu sa tusong prinsipal. Nagmungkahi si Holt na bumalik sa Royal Capital upang humingi ng tulong, naniniwala na makikinig ang Magic Corps, ngunit agad na tumanggi, na nagpapahayag na hindi nila kayang gawing madugong digmaan ang nayon para lang sa pagtatapos, at kailangan nilang solusyonan ang problema sa kanilang sarili. Nawalan ng pasensya ang butiki, naniniwalang wala silang tsansa na manalo. Isang mangkukulam na kayang mag-utos ng mandirigma na kasing lakas ng kapatid na tigre na humaharap sa kanya ay tiyak na kamatayan. Mas mabuting tapusin na lang nila ito, pinigilan ni Seville ang kanyang ngipin sa pagtutol, sinabing hindi niya maaring tanggapin yon, dahil kapag hawak na niya ang tungkod sa kanyang mga kamay, hindi na siya natatakot sa kamatayan. Pero si Holt ay nanginginig pa rin sa takot, ayaw aminin ito. Tumingin si Seville sa kanya, na mahinahon na sinasabing kung ayaw niyang gawin yon, maaari nang bumalik si Holt at ang taong butiki habang siya at ang guro ay lalaban hanggang sa wakas. Nang marinig yon, napuno ng luha ang mga mata ni Holt habang siya ay sumigaw sa desperasyon. Sinabi niyang ang kinatatakutan niya ay hindi kamatayan, kundi ang nakabagabag na pag-iisip na mawala siya magpakailanman. Ang mga salitang iyon ay ikinagulat si Seville, na hindi maintindihan ang sitwasyon na nagpasimula kay Holt na humagulgol at tumakbo palayo. Nais sanang habulin ni Seville si Holt upang humingi ng tawad, ngunit pinigilan siya ng guro, na nagsabing ang paghingi ng tawad kapag hindi mo naiintindihan kung ano ang mali ay mas lalo lang makasasaktan sa babae. Maging ang taong butiki ay bumuga ng buntong hininga. Napagtanto ni Holt na siya ay nahihirapan dahil itinuturing niyang tunay na kaibigan si Seville, at ayaw niyang mawala ng isa pang kaibigan. Sa wakas, nagising si Seville at nagmadaling tumakbo para hanapin si Holt. Samantala, si Holt ay pumunta sa simbahan, kung saan nakilala niya ang isang batang babae na nagwawalis, ganap na natatakpan. Nang makita ang umiiyak na si Holt, dahan-daang pinakalma siya ng batang babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang dumating ang pari, na mahigpit na inutusan ng batang babae na umalis. Nagulat si Holt na alam niya ang tungkol sa kanyang alitan sa mga kaibigan. Tapat niyang inamin ito, at malapit na siyang bumalik para humingi ng tawad sa grupo. Ngunit biglang huminto ang kanyang mga mata sa tungkod ng pari, na malinaw na may simbolo ng samahan ng mga hukom ng Dedegni. Sa isang iglap, napagtanto ni Holt na siya ay mula sa simbahan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, dahil mahigpit na nakatali ang kanyang katawan ng mga sinulid ng bakal. Malamig na nagbago ang pari, hinugot ang napakatalas na bilaw mula sa kanyang tungkod at inilagay ito sa leeg ni Holt, pinipigilan siyang tumawag ng tulong. Malamig siyang nagbanta na kung nais pa niyang mabuhay, dapat niyang ipagpatuloy ang pagiging especially iya. Kasabay nito, bumalik si Seville na walang dala, hindi makahanap ng anumang bakas ni Holt. Puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Nagpasya si Ru na gumamit ng spell sa pagsubaybay, at ang mga bakas ay nagdala sa kanila sa isang madilim na kuweba sa gubat. Nang tumingin sila sa lupa, nabulabog ang grupo nang makita ang mga tinga ng dugo. Nagkunot ang noo ni Ru, malinaw na naramdaman na maraming kaaway sa loob. Agad na humiling si Cod na umatras, sigurado na ito ay isang bitag. Pero matapang na sinabi ni Ru na dahil sila ay inanyayahan, kailangan nilang dumalo.
Ikan-swing ni Ru si Ludens para sirain ang bitag sa isang iglap, ngunit hindi mapigilan si Cod na naguguluhan. Sinikap ni Ru na hikayatin siyang alalahanin ang kanyang pangarap na makapagtapos sa akademya. Sumali sa Magic Corps, at maging isang alamat tulad ng hari na Samire sa Dragon. Gayunpaman, pinili ni Cod ang takot at tumakbo palayo. Paglabas niya sa kuweba, humarap siya sa boss na puting tigre. Nagtawanan ang tigre, hinihikayat siyang sumanib sa kanya, at idinagdag ang malupit na mga salita na kinakain niya si Holt, na ang lasa ay kasing masarap ng kanyang magandang anyo. Nang marinig ito, agad na nagalit si Cod, ang buong katawan niya ay naging asul at pula habang siya ay dumadagsa sa isang labanan. Samantala, sa kuweba, aksidenteng naglabas si Seville ng mahiwagang ilaw, kahit na nag-anyaya ng ilaw na nagniningning kay Ru. Siya ay nagalit, ngunit pagkatapos ay tinanggap na sinumang witch ay mangarap na magkaroon ng intern na may walang limitasyong pinagkukunan ng magic tulad niya. Ang mga salitang iyon ay biglang nagdala kay Seville sa madidilim na alaala, na nagdulot sa kanya na mawala ng malay sa sakit. Pinayuhan siya ni Ru na umatras, ngunit determinado si Seville na hanggat maaari niyang iligtas si Holt, wala siyang kinakatakutan. Sa mga sandaling iyon, isang higanteng pang-ugat ang umabot mula sa isang pinto sa loob ng yungib, mahigpit na bumulot kay Seville at hinayla siya palayo. Nagsimula si Ru na iligtas siya, ngunit ang staff ng Ludon ay nahila rin. Malayo ng mga bakal na sinulid. Ang pari ay nagpakita, sinipa si Ru papasok sa isang madilim na kwarto, malamig na sinabing dapat ay pinatay na siya nito mula sa simula. Isinara ang pinto, at sa asul na ilaw, napansin ni Seville ang isa pang babae na nakatayo roon, naglalabas ng maliwanag na aura sa gitna ng makapal na dilim. Nang makita ang hitsura ng kakaibang babae, agad na nakilala ni Seville na siya ang nagligtas sa kanya mula sa kanyang hindi tiyak at madilim na buhay noon. Iniunat ng kapatid ang kanyang kamay, ang mga mata ay puno ng pananabik, at sinabi na matagal na siyang naghihintay para sa kanya. Bago pa man magtanong o mag-isip si Seville, mabilis na nakialam si Ru, nagmadali siyang pigilan siya dahil takot siya na sa isang sulyap, kayang manipulahin at kontrolin siya ng babae. Maliwanag na walang mabuting hangarin ang kapatid na yun kay Ru. Sa isang kiskes ng daliri, agad na naihagis si Ru, bumagsak na walang malay sa lupa. Ipinakita ng babae ang kanyang pagkadismaya sa muling pagkakita kay Seville na napapaligiran ng mga itinuturing niyang ignorante at mga nabigo, mga taong nakatuon lang sa potensyal na mahika sa loob niya. Nagbagsak siya ng may dugo na sombrero, sinabing ito ay pag-aari ni Holt, na naging sanhi ng pagpanik ni Seville at humiyaw. Nagtatanong kung ano ang ginawa niya sa kanyang kaibigan, kalmadong sumagot siya na pinayagan niyang kumain ng isang mercenary ng bata. Ang sagot na yun ay parang pagsabog sa isip ni Seville, nagpapadali sa kanyang puso. Hindi huminto dito, nagpatuloy ang kapatid na ipahayag na siya ay naglaan ng malaking pagsisikap, mula sa pagkontrol sa nayon hanggang sa pag-aayos ng bawat insidente, lahat para sa tanging layunin na bawiin si Seville mula sa punong guro. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Seville na lahat ng pinsala at pagkawala ng napakaraming tao. Ang dinanas ay direktang kaugnay sa kanyang sariling pag-iral. Isang serye ng mga nahahating, masakit na alaala ang biglang bumalik, na nagdulot sa kanya upang bumagsak sa lugar. Ang kapatid na tinawag ang kanyang sarili na isang mangkukulam ay hindi bumitaw, patuloy na tinutukso siya, sinusubukang dalhin si Seville sa kanyang panig upang sabay silang pumasok sa isang mundo na sa kanyang tingin ay mas angkop. Pero matibay na umiling si Seville. Sinabi niya na ang simpleng, masayang mga araw kasama ang kanyang mga kaibigan ang pinakapayaman na bagay sa buhay, dahil hindi siya kailanman itinuring na isang pagkabigo o walang halaga. Ano ang angkop, ano ang hindi, siya ang magpapasya, para sa kanyang sarili, at tiyak na sa mga bagay na kailangan niya, wala siya. Sa isang iglap, nag-aim si Seville na pakawalan ang lahat ng kanyang mahika, iniipon nito sa isang tiyak na suntok upang iligtas si Ru at pigilan ang mapanganib na babae. Pero bago niya natapos ang kanyang sigaw, biglang nagising si Ru at hindi inaasahang niyapos siya ng mahigpit, binigyan si Seville ng mahabang halik. Nang binitiwan niya, ngumiti si Ru at sinabi na ang kanyang katawan ay puno na ng mahika. Agad na binigkas ni Ru ang pamilyar na spells na ginamit ni Seville upang parusahan ang hukom sa gubat kanina. Mula sa umaapaw, isang agos ng mahika, isang higanteng limang kulay na dragon ang lumitaw, may marangyang anyo at tuwirang inatake ang kapatid. Pero naging walang kabuluhan ang lahat.
Simple lang siyang hamampes ng kamay, at ang lahat ng mahika ay nawala sa isang iglap. Sa gitna ng naglalaho na usok, ang kapatid ay nagtawanan ng may pagmamalaki, nagmamayabang na siya ang lumikha ng mahikang iyon. Kaya ang paggamit nito laban sa kanya ay walang iba kundi kalokohan. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang Black Mud Witch Zero, ang isa na nagtipo ng walang laman na aklat, ang mahiwagang aklat na naglalaman ng lahat ng kaalaman sa mahika. Nang marinig ito, naintindihan ni Seville na sa buhay na ito, ang ugnayan nila bilang guro at estudyante ay natapos na. Lumapit si Zero kay Seville. Pero sa nakakagulat na paraan, sa halip na magsagawa ng nakamamatay na atake, pinasabog ni Zero ang buong silid sa isang maliwanag na palabas ng paputok na papel. Niloko niya si Seville at inannounce na mula ngayon, siya ay opisyal na magiging tagapagsuperbisa niya sa internship. Si Seville ay nananatiling nalilito, hindi alam kung paano tumugon, na ang lahat ay nagulat sa biglaang paglitaw at nakapanghihimok na presensya ni Zero. Kinailangan ni Rue na ipaliwanag na ito ay isang pagsusulit lamang, at si Seville ay matagumpay na nalampasan ang mahirap na hamon. Kasabay nito, nakarating din si Holt, na nagbigay ng ginhawa kay Seville nang makita niyang buhay pa ang kanyang kaibigang may malaking dibdib. Tumakbo siya upang yakapin siya ng mahigpit, at unti-unting naging malinaw ang lahat. Lahat ng mga taga-baryo ay orihinal na lumahok sa isang plano upang subukin sila. Bawat detalye, bawat hamon, lahat ay maingat na inihanda. Ang pari, na nagbanta kay Holt, ay talagang isang bahagi lamang ng dula. Nang pinilit siyang magpatuloy na magpanggap na isang especially iya, diretsahang nilagok niya ito sa kanyang mukha. Ang maliit na aksyon na yun ay sapat na para makapasa siya sa kanyang bahagi ng pagsusulit. Nainis siya, sinaktan siya isang beses, pagkatapos ay ibinigay ang kanyang tungkod, habang tinatanong si Rue kung naisip niya na ito ay isang pagsusulit mula sa simula. Calm na tumango si Rue, sinabing ang isang malinis na bahay, na buo ang gamit, ay hindi maaaring napabayan sa loob ng 2 taon, na malinaw na ebidensya na. Pagkatapos nito, pumasok sina Cod at Tiger Boss. Napag-alaman na nakapasa rin sila sa kanilang mga hamon, na labis na ikinagalak ng butiki, na may luha sa kanyang mga mata na niyayakap ang kanyang mga kaibigan. Ang grupo ay nakaligtas sa brutal na pagsubok. Nagdaos ang mga residente ng isang malaking selebrasyon, binabati ang mga batang salamangkero at mga witch na nakapasa sa pagsubok. Sa panahon ng inuman, muling nagsalita si Zero upang batiin ang mga estudyante. Tinanong ni Holt nang may pag-usisa kung bakit sila napili. Ipinaliwanag ni Zero na dahil sila ay mga pambihirang estudyante, na malayo sa karaniwang tao, kinakailangan na masusing subukin ang kanilang karakter. Dahil kung ang ganitong mga talentadong tao ay pipili ng landas ng kadiliman, tiyak na sila ay magiging isang nakasisilaw na sakuna para sa sangkatauhan. Sinuri ni Zero si Holt bilang isang tao na maaaring lumampas kahit sa Crescent Bay, na, ayon sa kasalukuyang prinsipal, sa loob ng 2 dekada. Tungkol naman kay Cod, naniwala siya na kung paunlarin at linangin nito ang kanyang kakayahang makabawi, balang araw ay magiging isang immortal na mangkukulam. At para kay Seville, umamin si Zero na siya lamang ang walang hanggan na potensyal na hindi niya kayang makita. Sa isang walang katapusang pinagkukunan ng mahika, maaaring mabuhay si Seville ng daan-daang taon, sapat na oras upang linangin at maabot ang kapangyarihang kayang tumagos sa lahat. Siyempre, ang pangunahing kinakailangan ay masigasig na pagsasanay. Sa wakas, lumipat si Zero sa opisyal. Anunsyo tungkol sa plano ng internship. Bawat tao sa grupo ay magkakaroon ng pangalan sa isang tindahan sa nayon at makakatanggap ng komisyon mula sa mga tao. Nang siya ay tungkol ng magsalita ng mas seryoso, ininterrupt ng Tiger Brother at ng pari, pinapagana ang mga kabataan sa isang tray ng masarap na pagkain. Matapos ang salo-salo, nagbalik ang grupo sa kanilang pinagsamang tahanan. Nang gabing yun, hindi inaasahang nakita nila ang isang tao na nakasakay sa dragon na lumilipad sa liwanag ng buwan. Halos mabaliw ang lalaking butiki nang agad niyang makilala ang kanyang idol, ang hari na Sumire ng dragon, na nagpakita. Mabilis na hinabol ng grupo ang anino ng dragon. Nang lumapag ito, lumapit ang hari na kayang sirain ang dragon at ibinigay sa kanila ang isang liham mula sa akademya. Ang nilalaman ng liham ay nagulat sa lahat dahil opisyal na ipinagkaloob ng punong guro ang karapatan sa mga estudyante na gumamit ng mahika ng walang limitasyon, tulad ng mga nagtapos na.
Ibig sabihin nito ay kwalipikado silang makilahok sa totoong laban. Pagbalik, ipinabigay ng grupo kay Holt. Nang marinig ang balita, labis siyang nagsisi na hindi siya nakakapunta para makita ang dragon ng malapitan. Malakas siyang nagreklamo, sinabing sa susunod ay tiyak na hindi na siya magiging. Sa nayon, narinig ito ng grupo at nalungkot ang kanilang mga mukha. Pinatnubayan sila ni Rue, na sinabing mananatili siya ng matagal upang basahin ang aklatan ni Zero, kaya't mas mahaba pa ang kanilang paghihintay bago siya umalis. Nang marinig ito, muling naging masaya ang mga bata. Tanging sa pagtatapos ng gabi, na sila na lamang ni Don at Zero ang natira, nagbago ang tono ng pag-uusap. Inamin ni Zero na siya ay nasa matinding kakulangan ng mahika, at marahil ang dahilan kung bakit niya sininghat si Seville ay dahil sa walang katapusang pinagkukunan ng mahika sa kanya. Pagkatapos, ikinwento ni Zero kay Don ang masakit na nakaraan ni Seville. Nakasaksi siya ng pagpatay sa kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata ng isang mangkukulam, na wala ang kanyang mahika, at kahit ang nagnakaw ay namatay sa pagdurusa mula sa sobrang pagsipsip. Ang mga nakakabagbag na alaala na ito ang dahilan kung bakit isinara ni Seville ang isang bahagi ng kanyang isipan, namuhay sa kawalang katiyakan sa kanyang kabataan. Kaya nang nakita siya ni Zero, dinala siya nito sa akademya upang magkaroon siya ng pagkakataong magsimula muli. Gayunpaman, napagtanto rin nila na kung isang araw aksidenteng na-activate ni Seville ang lahat ng kanyang di matutunang mahika, maaari siyang sumabog. Sa makatuwid, ang pagdadala sa kanya sa lugar na ito ay para din sa layunin ng pagmamasid. Agad na nagtanong si Don, nagtatanong kung ano ang karapatan ni Zero na kontrolin ang buhay ni Seville. Bilang tugon, tahimik na inihayag ni Zero ang nakakagulat na lihim. Si Seville ay kanyang pamangkin, ang anak ng kilalang Witch No. 13, na nagnakaw ng walang laman na aklat at ginamit ito upang maghasik ng digmaan. Lumipas ang panahon, at mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang internship sa nayon. Hindi masyadong mahaba ang panahong yon, pero sapat na ito para sa kanila upang unti-unting ma-stabilize ang kanilang mga bagong buhay. Bawat isa sa kanila, sa kanilang sariling pagsisikap at kakayahan, ay nakahanap ng maliit na lugar sa nayon. Matapos ang maraming araw ng pag-aaral at karanasan sa realidad, si Holt ay naging isang mahusay na mangkukulam, na kayang tugunan ang karamihan sa mga pangangailangan ng mga taga-nayon, mula sa mga simpleng bagay hanggang sa mas seryosong hiling tungkol sa mahika. Unti-unti, naging pamilyar ang mga taga-nayon sa kanyang mukha, at tuwing kailangan nila ng tulong, sila ay lumalapit sa kanya ng may tiwala. Si Cod, sa kanyang kaalaman sa pagpapagaling, ay hindi nagtagal upang maitaguyod ang kanyang posisyon. Siya ay tinanggap ng isang lokal na klinika bilang katulong, na naging ang mabisang kamay ng mga doktor dito. Bawat araw, nasaksihan ni Cod ang sakit ng mga pasyente at pagkatapos ay nakita silang unti-unting gumaling dahil sa kanyang healing magic, na nagdala sa kanya ng tahimik ngunit malalim na pagmamalaki. Samantala, pinili ni Seville na magbukas ng tindahan sa kanyang sariling bahay, nagbibigay ng magic para sa mga nangangailangan nito. Ang pinakamasugid niyang mga customer ay walang iba kundi ang kanyang 2 kasama. Bawat beses na naghatid siya ng magic ay parang lumulutang sa ulap, parang nalalasing. Matapos magtrabaho ang kanyang 2 kaibigan, unti-unti nang naging komportable si Seville sa pagiging nasa bahay, unti-unting tinanggap ang ritmo ng pananatili sa bahay. Kinuha niya ang mga gawaing bahay, nag-aalaga ng tahanan, habang siya rin ang nag-charge sa grupo kapag sila ay bumabalik mula sa mga misyon. Para sa kanya, paraan ito upang makapag-ambag at maramdaman na hindi siya walang silbi. Gayunpaman, nang dumalaw ang nanya ng bukang liwayway, hindi siya natuwa sa nakapaloob, lubos na introvert na pamumuhay ng binata. Mamahaling pinagsabihan na kung ganito ang mangyayari, magiging stagnant si Seville at masasayang ang kanyang kabataan. Ngumiti si Seville, sinabing ayos lang siya, dahil kailangan pa rin ng tao ang may humawak ng mahika, at kung hindi siya gagawa ng mga gawaing bahay, walang ibang gagawa. Isang daliri. Sa loob, akala ni Seville ito ay isang responsibilidad, isang paraan para hindi siya mahulog sa kawalang saysay, isang bagay na kinabahan siya nang maalala ang mga salita ni Zero. Nakita ito ni Rue at naantig, naaalala ang nakaraan ni Seville. Hindi siya nakatakas sa pagkawabala sa batang lalaki. Humila siya ng upuan, nilapit siya, at niyakap siya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Sa kanyang mga mata,
Si Seville ay wala ng iba kundi isang sisal na ibon na kailangan pa ng pakpak upang lumipad ng malayo, hindi manatili magpakailanman sa hawla. Kaya't nagpasya siyang humanap ng paraan upang ilabas ang bata mula sa bahay upang bigyan siya ng isang pagkakataon na makalabas. Inutusan niya si Seville na gumawa ng simpleng gawain, pampiking ng mga dahon ng tsaa para sa kanya. Sa daan, nakatagpo si Seville kay Leos. Nang marinig niyang nais nitong makahanap ng mga dahon ng tsaa, nag-alok ang batang lalaki na siya ang magdala, dahil alam na alam niya kung saan ang pinakamagandang mga dahon ng tsaa. Kaya't pareho silang sumugod sa kalaliman ng gubat. Mula sa malayo, nakita ito ni Seville at tumingin ang malalim na gubat ay hindi ligtas para sa isang batang walang proteksyon, ngunit bago pa maabot sa kanila ang kanyang mga babala, si Leos ay naiinis nang umalis na at umakyat sa isang puno upang magtago. Si Seville ay tumawag, lumabas ng paulit-ulit, sinasabing bumaba siya, pero si Leos ay umuungol na umamin na sinusubukan niyang maging mayabang, nagpapanggap na alam ang lahat, na nauwi sa kanilang pagkakaligaw. Dumighay si Seville ng marahan, pagkatapos ay dahan-daang dinala ang maliit na bata upang makahanap ng daan pabalik. Habang naghahanap, biglang natagpuan ni Leos ang isang daga na kumakagat sa pantalon ni Seville, ito ay alaga ni Lily. Ang maliit na bata ay natuwa, sinabing tiyak na ang hayop ang magiging gabay nila. Kaya't nagmadali sila sa likuran nito, at talagang, hindi nagtagal, parehong nakabalik ng ligtas sa simbahan. Doon, ang unang tanawin ay si Leos, ina na naghihintay. Ikinagagalit siya, pinagsabihan ng kanyang anak, pagkatapos ay hinayla ang kanyang tenga at hinayla siya diretso sa loob. Sa likod ni Seville, isang mataas na pigira ang lumitaw. Ang pari, na may malamig na mukha ngunit may nag-aalab na enerhiya, iniimbitahan si Seville sa simbahan para sa tsaa at mga cake. Sa loob, naroon din si Lily. Agad na tinanong ng pari ang batang babae na alisin ang kanyang sombrero para makapagsalita ng maayos, pero matigas na tumanggi si Lily, takot na baka matakot ang mga bisita. Hindi siya nakinig at bigla niyang hinayla ang kanyang sombrero. Kitang-kita ang mga tainga ng daga, nagdulot ng labis na kahihiyan kay Lily, na nagnanais siyang makahanap ng butas na maaaring pasukin. Ang pari, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, sinabi sa kanya na huwag gumawa ng gulo at mabilis na maghanda ng pagkain. Nang ang pagkain ay ihain, ang pari ay humarap kay Seville upang pag-alitan siya ng mabuti dahil sa pagnanais na pumasok sa mapanganib na malalim na gubat para lang makahanap ng mga dahon ng tsaa sa kabila ng maraming nasa paligid ng bahay ni Zero. Gayunpaman, pinasigla din niya ito, sinabing ang pagpunta sa iba't ibang lugar, pagkatuto ng maraming karanasan ay makatutulong sa kanyang pagunlad, sa halip na laging nagtago sa bahay. Nang umalis sa simbahan, nakilala ni Seville si Holt sa daan. Nagulat siya nang makita siyang handang lumabas, at dahan-daang pinunasan ang mga mantsa ng pagkain sa mga sulok ng kanyang bibig. Pero agad na napansin ni Seville ang mantsa ng dugo sa kanyang manggas. Mabilis na ipinaliwanag ni Holt na hindi iyon kanyang dugo, kundi dugo ng isang mercenary nang siya at ang Tiger Brother ay pumasok sa gubat para patayin ang mga ligaw na lobo. Sa katotohanan, sa laban na yun, sobrang natakot si Holt kaya hindi siya nakapagbigkas ng kanyang mga spells sa tamang oras. Isang mercenary ang kailangang tumayo upang protektahan siya at nasugatan. Isang damdamin ng kawalang kapangyarihan ang bumalat sa kanya, kaya't umiyak si Holt. Si Lily, na dumadaan, nakita ito at lumapit upang i-comfort siya at dinala siya palayo. Si Rue, na lihim na sumusunod mula pa kanina, ay lumabas, tinawag si Seville pabalik, at sinabi na kailangan ng kanyang mahika. Agad silang pumunta kay Zero, na abala sa pagpigil ng pagdurugo para sa White Tiger na kapatid. Nang walang pag-iisip, sa sandaling nakita niya ang kanyang pamangkin, mabilis na nilapitan ni Zero ang batang lalaki para halikan siya at mapunan ang kanyang mahika, saka ginamit ang mataas na antas ng healing magic sa Tiger na kapatid. Ang resulta ay himala, halos agad na gumaling ang katawan ng Tiger na kapatid, at ramdam na ramdam ang kanyang pagginhawa. Pero ang unang mga salitang binitiwan niya ay hindi pasasalamat, ngunit ng inggit, hindi siya komportable na makita si Zero na malapit sa batang lalaki. Samantalang, nag-aalala si Seville kung ang aksidente ni Holt ay magdudulot sa kanya ng negatibong pagsusuri, pero parehong tiniyak ni Zero at ng nakababatang tigre na hindi pa umabot sa puntong pagpapalayas ang usaping ito. Matigas na inutusan ng nakababatang tigre na sa susunod ay dapat silang mas magtulungan.
Biglang naalala ni Seville si Leos at nagmadali siyang hanapin ang batang lalaki, upang bigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumasok sa gubat kasama siya. Ngayon, malinaw na naunawaan ni Zero na sinadyang nagtakda si Ru ng isang plano, inutusan ang kanyang pamangkin na gumawa ng mga gawain upang akitin si Seville palabas sa bahay. Nagreklamo si Ru na ayaw niya sa batang si Seville na nagkukulong sa sarili, nagsasarado sa loob ng 4 na pader. Pero normal lang para kay Zero at sa kapatid na tigre na ang magawa ang gusto mo ay minsang isang uri ng kaligayahan. Nang sila na lang dalawa ang natira, seryosong tinanong ni Ru kung bakit kaunti lang ang magic na kinuha ni Zero mula kay Seville. Habang malinaw na kailangan niya ng higit pa roon, sumagot si Zero na bilang pamilya niya at sa kanyang supervisor, hindi siya maaaring humingi ng sobra, dahil ang paggawa nito ay pagsasamantala sa bata. Nagalit si Ru, sabi niya kung magpapatuloy ito, si Zero ay dahan-daang tatanda at aalis. Pero si Zero ay ngumiti, nagbigay ng munting buntong hininga, para sa kanya, ang mabuhay bilang totoong tao, maranasan ang katandaan, at isang araw ay mamatay sa tabi ng taong mahal niya ay tunay na kaligayahan. Samantala, si Code ay nakaranas din ng mga problema sa kanyang trabaho. Pumunta siya sa katabing nayon para gamutin ang mga tao na nahawahan ng epidemya. Dahil sa labis na kasab-ikan, inubos niya ang lahat ng kanyang lakas para pagalingin ang lahat ng pasyente ng sabay-sabay, kaya siya ay labis na napagod at nawalan ng malay sa lugar. Kinailangan ng punong doktor na dalhin siya pabalik. Nang magising siya sa pamilyar na kwarto, hindi pa naibalik ni Code ang kanyang mga pandama bago nagtanong kung sino ang susunod na pasyente. Bumaba siya at narinig ang kanyang mga kaibigan na ikinukwento ang buong insidente, na nagdulot sa kanya ng kahihiyan at pagsisisi. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na si Holt ay nagdulot ng mas malaking problema kaysa sa kanya, kaya't nag-away sila ng malakas. Sa kabutihang palad, dumating si Ru sa tamang oras, mahigpit na nagpapaalala sa kanila na kung talagang nais nilang maiwasan ang patuloy na mga problema, kailangan nilang magtrabaho ng mas masigasig at mas responsable. Sa wakas, inanunsyo rin niya na sa susunod na araw ay kailangan ng buong grupo na makipagkita kay Zero. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ni Zero at agad silang nahulog sa napakalaking koleksyon ng mga libro. Ipinaliwanag ni Zero na ang mga librong nakadisplay sa kwarto ay mga pangkaraniwan lamang, habang ang lahat ng ipinagbabawal na mga libro ay nakatago sa isang lihim na aklatan sa hilaga. Nang marinig ito, hindi na maitago ng lahat ang kanilang kasab-ikan at pagkasuklam sa pagbisita doon. Gayunpaman, agad na tumutol si Seville. Matapos ang kamakailang digmaan, puno pa rin ang kaguluhan at nagngangalit na mga halimaw ang hilaga, malinaw na hindi ito angkop para sa isang masayang paglalakbay. Ang lugar na iyon ay napakadelikado na, isang sorpresa na atake lamang ang sapat na para makakuha ng buhay. Kaya't nagpasya siyang fully cancelan ang plano ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, pinanatili ni Holt ang kanyang tiwala, naniniwala na sa walang hangang mahika, kasama ang pinag-isang atake ng grupo at kakayahang makabawi, sila ay magiging invincible. Sa kabilang banda, si Cod ay walang gaanong tiwala. Sa kanyang mga mata, isang salamangkero na aksidenteng umatake sa kanyang sariling kasamahan at ang sinumang madaliing naubos ang lakas hanggang sa mawalan ng malay habang negal iligtas sa iba, ay mahirap maging maasahang suporta. Habang ang tensyon na atmosfera ay kumalat, Zero biglang naging iba. Sabi niya nang mahigpit na naghanda siya ng espesyal na aralin para kay Holt at binigyang diin na hindi niya papayagang makabalik si Holt hanggang hindi niya master ang bagong uri ng mahika. Agad na hinayla ni Zero si Holt, habang si Seville ay naisip ang makakita ng kawili-wiling libro sa istante. Nagsimula ang sesyon ng pagsasanay, na may utos si Zero kay Holt na magprakti ng mahikang atake na hugis dragon. Noon, ngumiti si Zero dahil maganda ang naging performance ni Holt. Pero ngayon, nagbigay siya ng bagong hamon, pinilit si Holt na gumamit ng isang spell para sindihan lahat ng kandila sa kwarto. Agad na nabigo si Holt, nanginginig at napaiyak nang mapagtanto niyang hindi siya magkaroon ng sapat na magic para mapanatili ang mabigat na spell na ito. Ipinakita ni Zero, gamit lamang ang halaga ng magic na kinakailangan ni Holt, ngunit nakagawa ng epekto na ilang beses na mas epektibo. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang ipaliwanag pa kung paano kontrolin at gamitin ng mahusay ang magic. Gayunpaman, bago matapos ang kanyang lektura, biglang nanghina si Zero. Ganap na naubos ang magic sa kanya,
na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang estudyante at nagmadaling tumulong sa kanya. Sinubukan ni Seville na ilipat ang enerhiya sa kanya. Lahat ng pagsisikap ay walang saysay. Sandali niyang naisip na ulitin ang ginawa niya dati, pero umiling si Zero, sinabing hindi ito gagana sa pagkakataong ito. Kahit na sinubukan niyang tumayo at sinabing ang isang masustansyang pagkain ay makababalik sa kanyang kalusugan, agad siyang nahulog ulit. Agad siyang kinuha ni Seville, ang maalalahanang asal niya ay nagpapaalala kay Zero sa kanyang kapatid. Dinala siya ni Seville sa kanyang kwarto, sinubukan ng ilang beses na maglipat ng mahika, pero lahat ng pagtatangkang iyon ay nabigo. Dahan-daang sinabi ni Zero na itigil na niya, dahil kung talagang gusto niya, madali lang sa kanya na ubusin ang kanyang mahika. Gayunpaman, nakahinto ang mga mata ni Seville sa mga mata ni Zero, mga mata na kahawig ng sa kanyang kapatid. Bigla siyang nagtanong kung alam niya ang tungkol sa kanyang ina, pero sumagot si Zero na wala siyang alam tungkol sa kanyang ina, pero tungkol sa kanyang ama, mas alam niya kaysa sinuman. Hindi kailanman naisip ni Seville na mayroon siyang ama, pero bago siya makapagtanong pa, itinuro siya ni Zero sa aklat na dinala niya mula sa aklatan. Nang ipahayag ni Seville ang kanyang balak na pumasok sa gubat para mangolekta ng mga damo at gamitin ang aklat para sa pananaliksik, humalakhak si Zero, sinabing napakahirap nito. Dahil ang sulat kamay dito ay magulo at mahirap basahin. Gayunpaman, normal lang yun kay Seville, at naintindihan niya ang karamihan dito dahil ang sariling sulat kamay niya ay hindi mas maganda. Ang kanyang ama ay isang pambihirang henyo, at ang mga sekreto sa aklat na iyon ay marahil siya lamang ang makakaunawa. Mabilisan na nagdala ng pagkain ang nakababatang tiger. Nang masalubong niya si Seville, agad siyang nagpapasalamat sa kanya sa agarang pagbalik kay Zero. Kung hindi, mas masahol pa ang sitwasyon. Nakaramdam ng pagkakasala si Seville dahil hindi siya nakapaglipat ng mahika upang tulungan siya, ngunit agad na nakilala ni Zero ito at nagpasya siyang sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay. Tanong niya ng direkta kung gusto ba niyang maging isang tagagamit ng mahika na nakatuon sa pagbibigay ng mahika, o kung gusto ba niyang sumubok sa landas ng isang tunay na salamangkero. Kung pinili lamang niya ang unang opsyon, wala nang maitutulong ang nayon sa kanyang pag-unlad. Pinayuhan ni Zero si Seville na mag-isip ng mabuti. Dinala ni Seville ang libro sa gubat kasama si Leos. Naglakad silang dalawa habang nag-aaral, at mabilis niyang napagtanto na ang libro ay naglalaman ng maraming mahalagang kaalaman. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatagpo sila ng katawan ng USA na katatapos lang patayin. Inagawa ng mga lobo. Bago pa sila makatiis, isang kagubatan ng maliwanag na pulang bulaklak ang lumitaw sa kanilang harapan, eksaktong uri na kanilang hinahanap. Hindi maikubli ni Leos ang kanyang tuwa, agad na tumakbo sa gitna ng kagubatang bulaklak, habang si Seville ay nakaramdam ng hindi komportable. Ang masamang kutob ay nagpadaloy ng takbo ng kanyang puso, at tama nga siya. Isang kakaibang nilalang ang lumitaw mula sa kagubatan ng bulaklak. Nagsigaw si Seville kay Leos na humiga, pero huli na ang lahat. Piniga ng halimaw ang kanyang lakas at pagkatapos ay nagbuga ng sunod-sunod na tinik na parang ulan ng mga palaso. Si Seville ay nasugatan sa ilang mga lugar, pero ang labis na nagpakaba sa kanya ay na si Leos ay tinamaan din ng malala. Nahulog ang bata na walang malay, ang kanyang paghinga ay mahina. Sinubukan ni Seville na magbigkas ng isang spell ng pagpapagaling, ngunit tulad ng lahat ng mga nakaraang pagkakataon, hindi siya nagtagumpay. Sa kawalang katiyakan, wala siyang magawa kundi yakapin si Leos at magmadali pabalik sa nayon. Ang dumaraming sakit ay nagdulot ng pagdilim ng kamalayan ni Seville. Sinisi niya ang sarili sa pagpapabeya sa kanyang pagsasanay, na alam lamang na umasa sa iba. Sa kagipitan na yon, isang tunog ang umuugong sa kanyang isipan. Ito ay boses ni Rue, sa pamamagitan ng mahikang ibon ni Luden na nakakita sa kanya. Inutusan siya ni Rue na huwag sumuko, na tumakbo pa rin, dahil papunta na si Zero. Kung magmamadali siya, may pagkakataon pang mabuhay si Leos. Nagngangalit ang mga ngipin ni Seville at tumayo, gamit ang natitirang lakas para tumakbo patungo sa nayon. Sa wakas, nakatagpo siya kay Zero at sa grupo ng mga mercenary. Umiiyak si Seville, paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil hindi niya maipagaling si Leos. Comfort siya ng kapatid na tigre, sinabing ginawa niya ang lahat ng makakaya niya.
Dumating din agad si Ru, na matigas na humihiling kay Zero na gamitin ang kanyang dugo bilang konduktor upang iligtas ang batang iyon. Walang pag-aalinlangan, pinutol ni Ru ang kanyang pulso para hayaang dumaloy ang dugo, at agad na nag-apply si Zero ng mataas na antas ng healing magic. Dahil dito, nakatakas si Leos sa pangil ng kamatayan. Dinala nila ang isa't isa sa klinika. Agad na ginamonikat sila, pero pagod din siya. Ikinwento ni Seville ang anyo ng halimaw, na naging dahilan para agad itong makilala ni Ru bilang isang uri ng hayop na nilikha ng mga demonyo. Karaniwan, nagtutago ang species na ito bilang mga bangkay ng hayop para akitin ang biktima, at pagkatapos ay ginagamit ang mga tinik para sumipsip ng dugo, at kalaunan ay umuunlad sa bagong anyo. Tinawag ng mga tao ang mga ito na bulaklak. Sir Ing, normal na sila ay lumilitaw sa hilaga, pero sa pagkakataong ito, nakita sila sa timog. Maliwanag na may isang tao na sadya nang nagdadala ng panganib. Agad na pinadalhan ni Zero si Cod at ang iba upang magsaliksik. Pero sa oras na binuksan nila ang pinto, nakita nila si Hold'em na humaharang ng daraanan, sabing siya ay dumating upang siyasatin ang sitwasyon. Pumunta sila sa simbahan upang makipag-usap sa pari. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan na may isang tao na nangangalap ng mga labi mula sa lumang sakuna. Ibinibenta ang mga ito sa black market sa mataas na presyo. Kahit walang ebidensya, ang paglitaw ng mga halimaw sa kagubatan ay nagpasalimuot sa tsismis na ito. Nagpasya ang pari na isama si Lily para mag-imbestiga, habang kinailangan ng tigre na kapatid na pumunta sa karatig na nayon para magbigay ng babala. Pero kung pareho silang umalis, wala nang magprotekta sa nayon. Sa huli, ang responsibilidad na protektahan ng lugar na ito ay iniatang kay Hold'em, kahit na hindi siya masyadong nais. Samantalang biglang humiling si Zero na sumama sa tigre na kapatid. Sinubukan niyang hikayatin siyang manatili, dahil kakagaling lang niya sa paggamit ng kanyang mahika, at ang pagsama ngayon ay magdaragdag lang sa pasanin. Pero kinailangan pa ring pumayag ang tigre na kapatid at pahintulutan si Zero na samahan siya. Sandali na dumating ang wolf sa ospital at nagreklamo na dapat ay mag-iinspeksyon lang siya. Pero napilitan siyang bigyang tugon ang karagdagang tungkulin na protektahan ang nayon. Pagkatapos niyang sabihin yon, pinalayas niya ang mga estudyante para makasama si Ru. Sa puntong yon, malinaw na tinanong ni Ru kung ano talaga ang gusto niyang ipahiwatig, dahil ang timing ng kanyang pagdating sa nayon at ang pagkakatuklas sa mga halimaw ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Pero kung balak niyang sirain ang nayon, ginawa na niya sana yon mula pa sa simula sa halip na magpaligoy-ligoy. Sa ngayon, pinili ni Ru na pagkatiwalaan siya, habang nagtanong ang wolf kung mayroon siyang paraan para ayusin ang mga labi, dahil siya lamang ang pinagkakatiwalaan ng kanyang Ginoo. Ang mga salitang yun ay nagdala kay Ru ng alaala ng isang kaibigan sa pagkabata na naghandog ng kanyang sarili para protektahan ng lahat, na nagpaniwala sa kanya na nais din ni Person na ipagpatuloy ang misyon ng pagprotekta sa nayon. Tinanggap ni Ru ang misyon ngunit hindi nakalimutan na humingi ng bayad. Sumagot ang lupos na hihingi siya ng pahintulot mula sa punong guro para mabasa ni Ru ang walang lamang libro, na nagpasaya kay Ru. Matapos ang insidente sa gubat, nagpasya si Seville na maging tunay na mangkukulam at determinadong mag-aral. Humiling siya sa kanyang dalawang kaibigan na turuan siya ng magic, at bilang kapalit, ibabalik niya ang magic para sa kanila. Pumayag ang dalawa, lalo na si Holt na malinaw na ipinahayag ang kanyang pagnanais na ma-charge ng magic sa pamamagitan ng mga halik. Si Seville ay naively tumanggi pa rin. Justo noon, may dumaan na wolf na naghahanap ng inn para makapagpahinga, at si Seville ay pumayag na dalhin siya roon. Sinubukan ng wolf na panatilihin ang kanyang composure, dahil natatakot siya na kung mahuli siya na pumunta sa inn kasama ang isang batang babae, mabilis na lalaki ang populasyon ng nayon. Ang iba pang tatlong babae ay mahigpit na humiling na magsampa ng reklamo sa principal, na nagsasabing siya ay isang perverted guard. Samantala, may isang tiyuhin na lumitaw, naghihiling na makipag-usap ng pribado kay Seville. Alam ng tiyuhin na ito na hindi si Seville ang sanhi ng pinsala ng kanyang anak, at nailigtas pa nga si Leos, pero ayaw pa rin niyang malapit si Seville sa kanyang anak. Matapos sabihin yon, umalis siya, na iniiwan si Seville mag-isa. Sa sandaling yun, bigla siyang inatake mula sa likuran, at ang umaatake ay walang iba kundi ang brutal na hukom na nakatagpo nila sa gubat. Pinigilan siya ni Seville, tinamaan siya hanggang sa mawala ng malay, saka tinakpan ng kanyang ulo ng isang sako, itinapon siya sa isang karitela,
at nagmaneho diretso sa madilim na gubat. Sa dilim, narinig ni Seville ang tinig ng isang babae na nagtatanong kung gaano pa siya katagal magtatago ng kanyang tunay na kalikasan. Nagmamadali ang mga nakakatakot na alaala. Nakita niya ang kanyang ina na nagtago sa kanya sa isang aparador at sinasabihan siyang huwag lapitan ang mangkukulam na may mga mata na kapareho ng kanya, dahil kukunin nito ang lahat. Nilakatan ng kanyang ina ang pinto, pero biglang may sumabog na yumanig sa buong bahay. Isang mangkukulam na sabik sa kapangyarihan ang lumabas, na malakas na humihingi na siya'y lumabas, kung hindi ay mamamatay ang kanyang ina. Lumabas si Seville mula sa aparador, pero sinira ng mangkukulam ang kanyang pangako, direktang pinatay ang kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata, na nagdulot ng pagbagsak ng walang muwang na espiritu ng bata. Hinawakan siya ng mangkukulam, na may balak na agawin ang kanyang magic. Tinusok niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, na sumipsip ng magic flow, ngunit nang makuha na niya ang sapat, bago niya siya maitaboy, mahigpit na hinawakan ni Seville ang kanyang kamay, na nagdulot ng labis na kapangyarihan na nagbalik sa kanya. Siya ay nahirapan, ngunit huli na, ang kanyang katawan ay natutunaw na parang lupa. Sumigaw si Seville, tumakas mula sa bangungot, ngunit agad siyang sinampal ng hukom dahil sa ingay. Sinabi ito sa kanya na ang utos sa pagkakataong ito ay hulihin siyang buhay, kaya hindi niya siya maaabuso ayon sa kanyang gusto. Na doon, may mga tawag na umabot mula sa malayo habang sina Cod at Holt ay tumakbo patungo sa kanila sa kabayo. Tumalon ang dalawa sa harap ni Seville, at nang makita ang hukom doon, kailangan nilang makipaglaban. Kinagat ni Cod ang buntot nito at ibinigay kay Holt upang gamitin bilang konduktor para sa pagsasama. Matagumpay na naanyayahan ni Holt ang isang asul na dragon gamit ang mahika, kahit hindi na kailangan magbasa ng sinabi. Diretsyong inatake ng dragon ang hukom, na hindi nakaalerto, habang ang mga asul na apoy ay pumutol din sa mga lubid nang hindi nasasaktan si Seville. Naghanda ang hukom na umatake, pero malapit na si Seville, banta sa kanya na huwag kumilos o mamatay agad. Samantala, abala si Rose sa paglilinis, mga labi ng halimaw sa gubat. Inatasan niya si Ludens na kumilos. Habang siya'y nagmamasid, si Ludens ay kumalat, nangangalap ng matutulis na pira-piraso at nilulunok ang mga ito ng buo. Pagkalipas ng kaunti, nakatagpo siya ng isang lalaking sinaktan ng mga bubuyog hanggang sa humubog ang kanyang mukha, kaya dinala niya siya pabalik sa nayon. Sa daan, nakita niya ang wolf na nakahiga na walang malay sa gate, ginaysan niya ito at tinanong kung bakit. Naalala nito na may nagulat na si Seville ay inagaw. Ang dalawang estudyante ay gustong agad na tumulong, ngunit nang sinubukan niyang pigilan sila, siya ay tinamaan ng isang spell ng tulog at agad na nahulog. Sa daan, nag-alala siya na ang mga estudyante ay nasa panganib, ngunit naisip na ito ay tiyak na plano ng punong guro upang subukan ang kakayahan ng mga estudyante. Kailangan niyang aminin ito. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil ang taong ginamit sa pagkakataong ito ay ang brutal na hukom. Balik sa laban, ginamit ng hukom ang kanyang bakal na ulo upang hampasin si Seville, na nagdulot sa kanya ng bukol sa ulo at naghatid ng mas mabigat na mga hampas na nagpasakit sa dalawang braso niya, habang ang dalawa pang iba ay napatumba rin. Nang makita ito, naniwala siya na ang misyon ay naging matagumpay dahil sa mga pinsala. Nang antas na ito ay maaari pang magpagaling. Pero sa di inaasahan, ang kanyang kamay na may panghampas ay naputol, at ang kanyang katawan ay mahigpit na nakabuhol ng mga sinulid na biglang lumitaw. Napagtanto niya na ito ay teknika ng pari na nakapiring, na dapat ay umalis na sa nayon. Lumabas ang pari mula sa dilim, inilarawan na ang daga sa simbahan ang nagbigay babala sa kanya, kaya nagkaroon siya ng oras para bumalik. Sinindihan niya ang lahat ng mga lampang langis, at nang ang liwanag ng buwan ay natakpan, tinanggal niya ang kanyang bandage sa mata. Ang pari ay umakto ng mabagsik, pinutol ang parehong mga binti ng hukom, na sinasabi habang ginagawa ito, na maaari pa ring maibalik sa tulong ng mahika. Mabilis na tumakbo sina Zero at ang kapatid na tigre, natatakot na puputulan ng pari ang kaaway sa piraso, pero dahil sa swerte, huminto siya sa tamang oras. Dumating din sina Roo at ang wolf, nakita ang mga estudyanteng malubhang nasaktan. Galit na tinanong ni Zero ang wolf, na nagdulot sa kanya ng takot at nagtago sa likod ng guro. Binigyan ni Zero ng banta na kailangan niyang magsabi ng totoo, o makakaharap siya ng parusa.
Sa wakas, napilitan ang Wolf na aminin na ang hukom ay nakatalaga sa tungkulin na dalhin ang isang estudyante pabalik ng buo upang makaiwas sa sentensyang kamatayan, habang ang tunay na layunin ay subukin ang kakayahan ng nayon na protektahan ang mga bruha. Lahat ay sabay-sabay na sinisisi ang Wolf sa kanyang kakulangan, ngunit itinuro ni Zero na masyadong halata ang depensibong butas ng nayon, kaya madali lang nakapasok ang hukom. Sinuri ng tigre at ng pari na masyado pang kulang ang puwersang panglaban sa nayon, at kapag nagkawatak-watak, mas marami pang kahinaan ang mabubunyag. Inamin nila na ang mga bruha ay nasasangkot, at kung hindi nila ito maprotektahan, ang kanilang reputasyon ay masisira magpakailanman. Samantala, nag-isip ang Wolf ng ideya para kay Zero na gamitin ang hukom. Matindi ang pagtututol ng hukom. Nagsasabing ito ay labas sa kasunduan, ngunit nagbanta ang Wolf na siya ay unang bumasag sa kanyang pangako, kaya kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang sumunod. Tinanggap ni Zero ang mungkahi. Kinabukasan, nang ipahayag ito sa mga estudyante, agad na nagkaroon ng matinding reaksyon. Iginiit ng babae na hindi mapagkakatiwalaan ang hukom at hiniling ang kanyang pares. Sumagot si Zero na kung talagang nais niyang maghiganti, maaari niya itong makuha. Ngunit ang puot ay lilikha lamang ng isang malupit na siklo. Maraming kasalanan ang nagawa ng hukom, ngunit ngayon ay may pagkakataon na magbayad sa pamamagitan ng protekta sa nayon. Gayunpaman, galit na galit ang babae dahil marami na siyang napatay. Nakialam ang pari, na nagsabing nang siya ay nagserbisyo sa simbahan, marami rin ang napatay niya sa utos, at si Ruby bilang Ludens ay nakapagpasok din ng maraming buhay. Sa ilalim ng pressure mula sa lahat, siya ay napaiyak ngunit sa wakas ay tinanggap ito, sa kondisyon na ang hukom ay dapat mamuhay sa ilalim ng pangangalaga ng Tiger Brothers, at siya mismo ay magkakaroon ng karapatang mag-utos sa kanya sa panahong iyon. Nang sumunod na araw, bago umalis ng nayon, ipinahayag ng Wolf ang kanyang nais na samahan si Rose sa Forbidden Library sa Hilaga, ngunit tumanggi siya dahil siya kailangan pa ring bantayan ng mga estudyante sa paglalakbay na ito. Sa diwa ng pag-aatubili, umalis ang Wolf. Nang bumalik si Rue, narinig niyang nag-uusap sina Seville at Holt. Sinabi niya na naaalala na niya ang kanyang mga alaala, kahit hindi maganda ang mga ito at tila kakaiba pa rin. Bukod dito, hindi nakatulong ang pag-alala. Sa isang walang hanggan na negatibong pakiramdam, nahirapan siyang intindihin ang damdaming pampanato, lalo na ang pag-ibig. Binanggit ni Seville na may nagsabi noon na tila gusto siya ni Holt, na nagpasimulang mamula si Holt. Tinanong ni Seville na may kuryusidad kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig, at sumagot si Holt na kapag gusto mo ang isang tao, gusto mong maging espesyal sa kanila. Masuyong sinabi ni Seville na sa ganung kaso, espesyal din si Holt sa kanya, na nagpatanto kay Holt na nagkamali siya. Nang sumunod, biglang naisip ni Seville, sinabi niyang malamang mas gusto niya si Rue, na nagpasadya kay Holt at naging kaunti siyang malungkot, pero pilit pa rin siyang nagbigay ng payo. Humiling si Holt na makakuha ng magic charge ang sa umaga, pero ang nakakatakot na mga alaala ay nagpa-freeze sa kamay ni Seville. Tumakbo siya ng nalilito para hanapin si Zero. Sa bahay ni Zero, siya ay pinakalma at inimbitahan na umupo at uminom ng tsaa. Ipinaliwanag niya na bumalik ang kanyang mga alaala, kahit na hindi niya alam mo kung bakit. Naniniwala si Zero na ito ay delikado, ngunit patunay din na unti-unti siyang nagiging mature. Hindi na siya isang walang laman na shell, pinayuhan ni Zero siyang harapin ang kanyang mga alaala at maging mas malakas para protektahan ang lahat. Ibinunyag din ni Seville ang utos ng kanyang ina na dapat siyang lumayo sa isang mangkukulam na may mga mata na katulad ng sa kanya. Ngumiti si Zero, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang inilalahad ang katotohanan. Ang mga espesyal na mata na ito ay namana mula sa kanyang ama, na siya ring ama ni Number 13. Ang taong yun ay ang mangkukulam na si Number 13, ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Zero na sa kanila, ang bilang 13 ang tanging kamag-anak na natira, dahil kaya niyang sirain ang buong mundo. Ang kapanganakan ni Seville ay orihinal na paghahanda para sa kanya, dahil nauubos na ang mahika ni Zero. Hinanap ni bilang 13 ang ina ni Seville, gamit ang sarili niyang lahi para lumikha ng isang bata na may walang katapusang mahika. Balak niyang ibigay ang kapangyarihang yun kay Zero, ngunit natuklasan ng ina ni Seville ito at tumakas kasama ang kanyang anak. Nakaramdam ng guilt si Zero, ngunit pinag-comfort siya ni Seville, sinabing dahil sa kanya siya ay isinilang.
Ito ang nagpasaya kay Zero, na sinabing siya ang pinakamagandang bagay na iniwan ni bilang 13. Nais ni Seville na malaman ang higit pa tungkol sa kanyang ama, at sinabi ni Zero na siya ay labis na makatwiran hanggang sa sukdulan. Nang sanhi ng isang digmaan sa mundo ng mga mangkukulam, naalala ni Seville ang umagang iyon nang nag-atubili siyang ibahagi ang magic kay Holt, natatakot na mamamatay siya. Nagpasya siyang maging tagapagtustos ng magic kahit hanggang sa katapusan ng internship, saka hihingi kay Zero ng pagsasanay. Pumayag si Zero at nagsimula ng isang ehersisyo sa pagpapadaloy ng magic. Sa sandaling hawak ni Seville ang kanyang kamay upang ilipat ang magic, narinig niya ang isang sigaw. Ngunit hindi siya pinayagan ni Zero na ma-distract, pinapaalala sa kanya na kailangan niyang makontrol muna. Nasisiyang tumulong sa mga kasama. Samantala, nakaupo si Rue sa tabi ng ilog, sinisikap kalimutan ang mga sinabi ni Seville tungkol sa gusto sa kanya. Biglang lumitaw si Holt sa likuran niya at inusal ang kwento. Napatilapon si Rue at nahulog sa ilog, pagkatapos ay sinabi dito na huwag magbiro. Nagtanong si Holt nang may kaba kung tatakas siya, dahil narinig na kapag ang isang mangkukulam ay tumanggap ng pag-amin mula sa isang estudyante, dapat siyang lumayo. Sa katunayan, balak talagang umalis ni Rue, ngunit niyayakap siya ni Holt at nagreklamo, kaya't pinapangako nitong huwag aalis hanggat hindi natatapos ang internship. Ang sigaw mula sa ospital, ginawa silang magmadali roon kaagad. Natagpuan nila si Cod na sugatan at ang hukom na pinipigilan ang maliit na batang nailigtas mula sa gubat. Sumigaw si Holt na pakawalan siya, at agad na binitiwan ng hukom ang kanyang pagkakahawak. Kinuha ng bata ang isang matulis na piraso at umatake kay Rue, pero tahimik siyang tinawag ang tunay na pangalan niya, at pagkatapos ay ibinuhol siya pabalik sa kama. Kinsuspect siya ni Cod na siya ay ipinadala ng simbahan. Sa pagkakataong yun, isang babae ang lumitaw, ang dating guro ni Rue na nagdadala ng tanghalian para sa mga pasyente, ang hukom at ang bata. Ito ang nagpatibay kay Rue na ang bata ay simpleng pain mula sa simbahan. Nakatakdang magpasiklab ng galit sa nayon. Habang nag-uusap sila, itinuro ng pulang buhok na babae sa hukom kung paano dapat kumilos. Wala siyang pakialam, ang gusto lamang ay alisin ang kanyang target. Nang bantang higpitan siya, nakatagpo siya ng tungkod ng guro at kinailangan niyang umatras. Matapos nito, dinala siya ng pulang buhok na babae sa isang paglilibot sa nayon. Dumating din ang tigre na kapatid, at nang makita na ang umaatake ay isang bata lamang, hindi niya ito pinahirapan. Nagprotesta si Cod ng matindi, ngunit iniwan ng tigre na kapatid ang interogasyon sa pari. Habang inihahanda ng pari na tanungin ng bata, bigla siyang naatake pero pinalad na nakaiwas. Lumabas na nagkamalay na ang bata at narinig ang lahat. Pinagawa ng pari na sumagot sa dilim, umaasa sa ekspresyon ng mukha at paghinga para malaman ang mga kasinungalingan, pero sa huli, hindi sila nakakuha ng mahalagang impormasyon. Napagpasyahan ni Rue na tiyak nakasali ang mga mataas na opisyal ng simbahan, ginagamit ang mga labi ng sakuna bilang pain para palihim na magpasimula ng digmaan, kaya kailangan nilang maging sobrang maingat. Narinig ni Holt ang lahat mula sa labas ng pinto, hindi masaya na ang mga matatanda ay nagdedesisyon ng mag-isa. Naglakad siya sa paligid. Nayon, pagkatapos ay pumunta sa paaralan at nakita ang hukom na nagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng basket. Ipinaliwanag ng guro na ito ay parang lambat sa isda, pero para kay Holt, bumalik ang nakakatakot na alaala ng kanya at ng dagat ng apoy mula sa mga nakaraang taon, nasaktan siya at nagpasya na magbantay. Hindi natatakot ang mga bata sa kanya. Nagsalita si Holt, sinabing hindi natatakot ang mga taga-baryo sa sinuman. Samantala, nakatanggap si Cod ng mensahe mula sa daga ni Lily na nagsasabing na antala ang paglilipat ng bata sa Winnie's, nakababagot ito sa kanya at nagtulak sa kanyang magpasya na kunin ang munting bata ay nagreklamo na maaari sana siyang namatay bilang isang bayani at naiwan ang kanyang pangalan sa mga aklat ng kasaysayan, pero sa huli, hinayaan siyang magpatuloy sa buhay. Palagi niyang iniisip na ang mga mangkukulam at nahulog na mga halimaw ay masasamang nilalang na kailangan alisin, kaya nang malaman niyang hindi ito katulad ng kanyang iniisip, lalo pang lumaki ang kanyang pagkadismaya. Naramdaman ni Seville ang awa at kalungkutan sa nakikita niyang baluktot na pananaw sa mundo sa ganitong kabataang edad, kaya dinala niya ito sa simbahan at binigyan ng pagkain na inihanda ni Lily. Ang munting bata ay sobrang nagustuhan nito na para bang nalululong siya sa mga ulam na ito.
Gayunpaman, nang si Seville, tinanggal ang sombrero ni Lily at ipinakita na kakakain lang niya ng mga pagkaing niluto ng isang daga, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Nagpanik si Lily at paulit-ulit na humingi ng tawad, na nagpasama ng loob sa maliit na batang lalaki dahil sa kanyang pagiging bastos sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Seville siya sa isang malinis at tahimik na silid para magpahinga. Ngunit nanatiling nagdududa ang maliit na batang lalaki, iniisip na ang mga tao sa simbahan ay sadya siyang dinadaya, dahil itinuro sa kanya na ang mga mangkukulam at mga nahulog na hayop ay orihinal na masasamang demonyo. Nang gabing yun, masiglang ipinakita ni Seville kay Zero na matagumpay siyang nagsanay at kayang gumamit ng liwanag. Mabisa na spells, kahit nahahati ang liwanag sa iba't ibang anyo ng sabay-sabay. Nagtipon ang kanyang mga kaibigan at labis na nag-excitement, lahat gustong subukan ito, kaya humingi sila na hiramin ang Ludenstaff para sa isang eksperimento, dahil masyadong delikado ang subukan ito direkta sa isang tao. Agad na pumayag si Rue, dahil pinahahalagahan niya ang mga may ambisyon para sa pag-unlad. Sa gitna nito, biglang umamin si Seville na gusto siya at nais pang magpakasal sa kanya. Ang di inaasahang pag-amin ay pansamantalang nagbago sa 300 taong gulang na babae at naging mahiyain. 17 anyos na babae. Akala niya masyadong mabilis si Seville. Hindi ito pinansin ni Seville, sinabing magkunwari siyang hindi siya nakarinig ng kahit ano. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin sa kanyang puso. Hindi ito isang bagay na pwedeng isawalang bahala. Sinisikap ng simbahan na i-brainwash ang batang lalaki at gawing armas laban sa mga mangkukulam. Nang magising mula sa isang bangungot, inimbitahan ng Holt ang batang lalaki na mangingisda kasama ang mga bata sa barangay. Pumunta sila sa silangang baybayin, at tinanong ng batang lalaki si Holt kung paano sila magtitiwala sa isang gaya ng brutal na hukom. Sinabi lang ni Holt na kailangang patunayan ng tiwala, kunti-kunti. Siya mismo ay hindi ganap na nagtitiwala sa kanya, ngunit handa pa ring bigyan siya ng pagkakataon, basta't hindi makakasakit ang batang lalaki sa sinuman. Ang bata, na nalilito na, ay tinraidor ng kanyang kumakalambang na tiyan, dahilan upang magpuno ng tawanan ng buong grupo, ngunit sa kanyang mga mata, tila may maraming naiisip. Sa ibang lugar, biglang nagising si Rue, natatakot dahil ang kanyang pamangkin ay biglang lumitaw sa kanyang kwarto mula sa wala. Si Seville ay gustong mag-eksperimento at sinabi sa kanya na kahapon ay ginamit niya ang kaalaman mula sa aklat ng kanyang ama upang makagawa ng potion. Tumingin si Rue dito ngunit hindi niya naintindihan ng isang tauhan, habang ang kanyang pamangkin ay nauunawaan ang lahat. Nang malaman na ang manunulat ay si kapatid 13, agad na naintindihan ni Rue ang maraming bagay. Mas nagulat siya nang makita niyang kinilala ni Seville na yun ang kanyang ama, pero walang reaksyon sa pinakamalaking kontrabida ng siglo. Si Seville ay interesado lamang sa formula ng potion na may kasamang magic, kasi kung magtagumpay, ibabalik nito ang magic para sa gumagamit. Kaya't pinilit niyang hiramin ang staff ng Luden. Nagbuhos si Seville ng patak ng potion sa gitna ng staff, at ito ay agad na nagniningning ng mabuti. Kinuha ni Ludens ang test tube, inubos ito, at nagdaos pa nga ng sayaw sa saya. Hinawakan ni Rue ang tungkod at natuklasan na ang mahika sa loob ay kasing lakas ng dalawang sorcerer, nakakagulat kay Seville, dahil nang gumawa siya ng potion, sinadyang pinigilan ang kapangyarihan nito. Determinado si Seville na gumawa ng higit pang potion, ngunit tapat din niyang sinabi na patuloy siyang magpapahayag sa guro. Nahulog si Rue sa kanyang pagtitiyaga at naisip na lang na maingat siyang padalhin siya para mag-focus sa pagbabantay. Sa panahong yun, nanunood si Cod sa mga bata na naglalaro sa tabi ng ilog kasama si Holt. Ang brutal na hukom, na saksi sa eksenang yun, inalala ang kanyang malupit na pagkabata, namuhay sa ilalim ng karahasan ng isang ama na nagturo lamang sa kanya kung paano magtakbo ng mga bitag para makaligtas bilang manghuhuli. Isang beses, may isang maharlika na dumating upang i-hire ang kanyang ama at siya para magtakbo ng mga bitag, mag-torture, at manghuli ng mga tumakas na alipin. Pagkatapos, pinatay ng mga miyembro ng asosasyon ng hukom ang maharlikang iyon at isinama siya sa anti-witch army ng simbahan. Bumalik sa kasalukuyan, nakipag-chat siya kay Halsfell. Galing siya sa Hilaga, ang kanyang bayan ay winasak ng mga mangkukulam, ngunit pinili niyang mamuhay ng mapayapa kasama nila. Habang naglalaro si Halsfell kasama ang mga bata, lumapit si Holt, sinabing nahulog siya sa batang babae. Guro,
Sa mga sandaling yun, nakita nila ang batang lalaking naglakad patungo sa ilog na parabang zombie. Agad na naramdaman ng hukom ang panganib at sumigaw para sa lahat na lumayo. Pagkatapos, biglang sumabog ang tiyan ng bata, at mula sa loob ay lumitaw ang malaking bibig na punong-puno ng mga ngipin. Nagmadaling umabante ang hukom at sinipa ang halimaw, na may balak na sakalin ito, pero nagkaroon ito ng mga panggupit na malaulo na pinutol ang kanyang braso. Sa mga sandaling yun, niyakap niya ang batang guro ng mahigpit at tumalon palabas ng ilog. Sinubukan ni Holt na gumamit ng mahika sa pagtulog, pero hindi ito naapektuhan ng halimaw, marahil dahil ang bata ay ganap na walang ulirat. Patuloy na dam-adami ang mga pangit na bibig sa katawan nito. Napagtanto ng hukom na ang dinala ng bata ay hindi lamang isang halimaw, kundi isang sundalo ng kamatayan mula sa ekstremistang pangkat. Sinabihan niya ang lahat na tumakbo. Iniwan siya upang harapin ito. Pero alam ni Holt na hindi siya sapat ang lakas at wala siyang armas. Matapang niyang ginabay ang mga bata palayo upang hindi sila maabala. Nang lumapit ang halimaw, sinabi ni Holt sa hukom na hawakan ito ng mahigpit upang makapagbigkas siya ng isang spell. Inilagay ng hukom ang kanyang buhay sa panganib, hinahawakan ang dalawa nitong panghiwa na mga bahagi, pinanatili ang distansya pero patuloy pa ring nakakakuha ng tinagasa. Sa oras na natapos ni Holt ang kanyang mahabang spells, isinanlana ng hukom ang isang binti. Itinayo ng mahika ang 4 na pader ng bato sa paligid ng halimaw, pero hindi ito sapat para makontrol ito. Wala nang ibang pagpipilian, kinailangan nilang piliing patayin ang bata at ang halimaw. Nagmadali ang hukom na tumalon upang magprotekta gamit ang kanyang katawan. Nagtataka pa rin si Holt, pero tiyak si Cod. Pinuputol ang kanyang buntot para sa huling sakripisyo ng pagsasama. Ang matagal na spell ay nagdulot ng pagkabahala sa lahat, habang akala ng hukom ay siya ay iniwan. Sa kabutihang palad, si Cod ay may natitirang ilang ang sangkatauhan at pinagaling ang kanyang mga sugat. Nang akala nila ay tapos na, daan-daang mga organismo na parang flytrap ang sumalubong mula sa sunog na labi ng halimaw, na nagdulot ng takot sa lahat. Ang hukom ay nawalan ng maraming dugo kaya't hindi siya makatakbo. Kinailangan ng dalawang bata na suportahan siya. Bigla siyang nakaalala ng isang bagay, pinindot ang kanilang mga ulo sa lupa at sinabing manahimik. Lumabas si Rue. Inanyayahan niya si Ludens na magkaroon ng magaan na pagkain, at binuksan nito ang kanyang bibig na puno ng mga ngipin at nilunok ang lahat ng mga masamang alitaptap sa isang pagkakataon. Matapos ang nakatakot na pagkamatay ng bata, si Seville, si Cod at si Holt. Tahimik na inasikaso ang libing. Sa panahong ito, nakayukong matagal si Seville, nangako sa sarili na hindi siya papayag na may ibang mamatay ng hindi makatarungan. Sa gitna ng mabigat na kalangitan, biglang umuwing ng dragon ang umuugong. Mula sa malayo, bumaba ang hari na tagapaglaban ng dragon sa isang apoy na dragon. Nagdadala ng kautusan mula sa kaharian ng Winyows, ang nayon na ito ay maging larangan ng labanan. Lahat ng tatlo ay nagulat, bawat isa ay naunawaan na ang madugong Unos ay napakalapit na. Nang walang pag-aalinlangan, nagmadali ang grupo pabalik sa nayon upang makipagkita kay Zero at linawin ang sitwasyon. Kalma nilang tinanggap si Zu, sinabing kung hindi bumalik ang mga estudyante ayon sa utos ng akademya, lahat sila ay agad na matatanggal. Pinanatili ni Cod at Holt na nais nilang manatili upang tumulong, ngunit inuulit ni Zero na ito ay isang hamon na hindi sila dapat makialam. Si Seville, na may puno ng determinasyon sa mukha, ay huminto, sinabing kung kailangan niyang pumili, mas pipiliin niyang huminto sa paaralan kaysa iwanan ang mga taga-baryo. Naniniwala siya na ang isang mangkukulam ay hindi nag-aaral lamang para makapasa sa mga pagsusulit, kundi nabubuhay upang protektahan. May mahigpit na mga patakaran ng akademya na ang mga apprentice na mangkukulam at sorcerer ay talagang hindi pinapayagang makipaglaban ng direkta. Pinapayagan lang silang maglatag ng mga bitag, pigilin ang mga kaaway, pero hindi pumatay. Naisip ni Seville sandali, pagkatapos ay inassert niya na kung ang mga bitag ay mahusay na dinisenyo, isang piraso lamang ang sapat upang baligtarin ang 10 kaaway. Kaya't kahit ang isang hukbo ng libo-libo ay maaaring mapigilan. Ang paraan ng pagsasalita ni Seville ay nagpatahimik sa lahat. Sa unang pagkakataon sa pag-uusap, nagpakita si Zero ng kaunting interes. Hindi lang basta nagsasalita si Seville. Kumuha siya ng bote ng mahiwagang potion mula sa kanyang Amerikana,
isang nagniningning na solusyon na naglalabas ng kakaibang liwanag. Ito ang resulta ng kanyang pananaliksik. Kinurot ni Zero ang kanyang mga mata para subukan ito at agad niyang kinilala na ang kanyang kakayahan ay lampas sa mga inaasahan. Sa totoo, nangako siya na kung talagang makapag-ambag si Seville sa laban na ito, hindi lamang siya makakaiwas sa pagpapaalis, kundi pwede ring makilala bilang nagtapos agad. Pagkatapos niyang magsalita, biglang tumalon si Ru, masiglang nagsasaad na ito na ang magiging proyekto para sa mga estudyante. Agad na pinigilan siya ni Zero, pinapakita na desisyon ito ng akademya, hindi kaugnay ng mga banyaga, pero hindi nagpatinag si Ru. Hiningi niya ang kanyang mukha, sinasabi na kung ibabalik ang mga estudyante sa paaralan, aalis din siya dahil sa ngayon siya. Nagkaroon na ng pagmamahal sa nayo na ito. Nagkunwari pa si Ru na malapit ng umiyak, na naging dahilan para kay Zero na hawakan ang kanyang ulo sa inis. Sa wakas, si Zero ay nagbigay ng pangako na talakayin ito sa punong guro tungkol sa isang espesyal na konsiderasyon. Talagang nagdulot ng sensasyon ang balita. Binasa ng punong guro ang plano ni Zero na wakasan ang digmaan ng walang mga sugat, na nakikita ito bilang isang bihirang pagkakataon upang ilagay ang anti-mangkukulam na grupo sa kanilang lugar. Habang pinapatunayan ang kabutihan ng akademya, ipinadala niya ang lobo upang pamunuan ang simbahan at ang pangkat ng mahika, na nakikipag-ugnayan sa mga kaalyado upang protektahan ang nayon. Pagbalik niya, agad na sinubukan ng lobo ang potion na inaalok ni Seville. Isang patak lang ang malaking nakapagpabawi ng magic, na nagbigay sa kanya ng kakulangan sa pagtagong ng kanyang pagkamangha. Nang tanungin, nalaman niyang ang formula ay mula sa aklat na sinulat ng ama ni Seville. Nang marinig ito, parehong lumaki ang mga mata ng mga kaibigan, dahil ang pagkakakilanlan ng kanyang ama ay walang iba kundi ang kilalang mangkukulam bilang 13 sa kasaysayan. Ang katotohanan ito ay parang mabigat na dagok, na nagpatahimik sa lahat ng sandali. Samantala, inanyayahan ni Halsfell ang hukom sa klase upang makapagpasalamat ang mga estudyante sa kanya. Ang brutal na tiyuhin, nasanay sa pag-ungol, ngayon ay nanahimik sa harap ng cast innocence ng mga bata. Napagtanto ang awkwardness na ito, agad na naglagay ng candy sa kanyang bibig ang guro, bahagyang pinagaan ang atmosfera. Natapos ang maliit na salo-salo, at nang natira na lamang silang dalawa, sinubukan ng batang guro na lumapit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tiwala. Malinaw niyang naramdaman na naantig ang hukom, ngunit tahimik siyang umiwas. Sa kanyang puso, sinabi niya sa sarili na hindi siya karapat-dapat sa tinatawag na pag-ibig. Pumunta siya sa inn at aksidenteng nakatagpo ng batang si Holt na kumakain doon. Pinagtawanan siya ng babae, sinasabing ang matandang tiyuhin ay marunong pang makaramdam. Nahihiya tungkol sa romansa. Pagkatapos ng ilang biro, bumalik si Holt sa pangunahing paksa ng digmaan. Kinatigan niya na ang plano ni Seville ay naglagay ng maraming responsibilidad sa hukom, dahil ang kanyang mga patibong ay magiging mahalagang ugnayan. Bagaman sa personal, ayaw niyang magtiwala sa kanya ng labis. Matapos niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas ang mga tao, kailangan niyang buksan ang kanyang puso upang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nang gabing yun, tahimik na umupo ang hukom, sabog ang kanyang puso. Patuloy siyang tin-tormenta ng mga nakaraang krimen. Hindi tiyak ang hinaharap, kaya't hindi niya alam kung saan siya nabibilang. Kinabukasan, sama-sama, maglagay ng mga patibong, pinatatag ang bawat pasukan at labasan. Tinalakay ni Zero ang estratehiya sa mga estudyante, habang si Naru at ang Tiger Brother ay nagpahayag na kung masyadong malakas ang kaaway, kailangan nilang lumaban hanggang sa hulihan. Pumasok ang pari, nagdala ng impormasyon na umabot na sa 10,000 ang puwersa ng kaaway, pero karamihan ay mga na-brainwash na magsasaka. Maliwanag ang plano ng anti-witch na grupo na pilitin ang mga mangkukulam na atakihin ang mga ordinaryong tao, na ginagawang kontrabida sa mata ng mundo. Tumakbo si Lily na tinatawag ang Tiger Brother para mamigay ng pagkain. Sinamantala ng pari ang pagkakataon para payuhan siya na lumikas kasama ang mga taga-bayan, pero matigas na umiling si Lily. Ulo, na nagpapatunay na mananatili siya upang protektahan siya. Nang marinig ito, biglang nakaramdam ng emosyon ang pari, na nagnanais na sana ay may cute na nakababatang kapatid na tulad ng Mouse Girl. Hindi pinalampas ni Naru at Tiger Brother ang pagkakataon na mag-isip ng kalokohan, at agad silang pinagsabihan ng pari dahil sa kanilang madidilim na isip. Habang abala sina Lily at Tiger Brother,
dinala ni Ru ang specimen ng halimaw mula sa tiyan ng bata para suriin ng pari. Nakakunot ang kanyang noo habang inaala ng ito. Ang nilalang na ito ay may kakayahang ulit-ulitin ng walang hanggan. Kung hindi makokontrol, sakupin ito ang buong kontinente. Ang ekstremista, tiyak na may paraan ng faction na kontrolin ito bago ilabas. Ngunit kahit maraming mataas na opisyal sa simbahan ay hindi alam. Ibig sabihin lamang nito na ang taong nasa likod nito ay ang utak. Nang gabing yun, nagtipon ang grupo upang masusing suriin ang plano. Biglang tumayo si Seville, sinabing kunin ni Zero ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan kung kinakailangan. Hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi dahil siya ang may responsibilidad na dalhin ang kapayapaan sa pagitan ng mga witch at sangkatauhan. Naging tahimik si Zero sa isang sandali, pagkatapos ay tumango, kinuha ang kamay ni Seville. Ang dami ng nakuhang kapangyarihan ay nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Kahit na kapag ganap na, naka-charge, tila mayroon pang walang katapusang surplus si Seville. Agad na bitawan ni Zero bago ito sumabog, pagkatapos ay ngumiti at ibinigay kay Seville ang titulong Abyss Sorcerer. Nagalak ang grupo, pinuri si Seville dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng sariling mahikal na titulo. Pero ang ligaya ay hindi nagtagal, dahil binalaan ni Zero na kung matalo sila sa labanan, lahat ay mapapalayas mula sa paaralan. Samantala, umalis si Ru mula sa nayo ng maaga sa umaga, tahimik na nag-scout sa mga puwersa ng kaaway. Lumapit ang mga puwersa ng kaaway ng may napakalakas na lakas, hindi lamang marami kundi mahusay ding kagamitan. Kasama ng mga nahulog na mga hayop at halimaw. Habang obserbahan ni Ru, tahimik siyang umaasa na ang kanyang kaibigan sa langit ay nanunood upang masaksihan ang dramatikong laban na ito. Mabilis na umusad ang hukbo papalapit sa nayon, ngunit hindi inaasahan nilang nakatagpo ng mga daga ni Lily. Ang mga tambak na daga ay sumugod upang umatake, pinilit silang baguhin ang kanilang ruta. Sa kanilang pagkamangha, ang bagong daan ay puno ng mga bitag sa lahat ng dako. Paglingon, ang buong hukbo ay nahati-hati, ang mga sigaw ng sakit ay umaeko sa lahat ng dako. Sa sandaling yun, isang asul na ulan ang nahulog mula sa langit, nagpapagaling sa lahat ng mga sundalo, mabilis na ibinabalik ang kanilang mga kamay at sugat. Nang mapansin nila ang mga inukit na nakasulat sa mga puno, napagtanto ng hukbo na ang mga mangkukulam ay naglalaro lamang sa kanila. Ang isa pang grupo ng mga sundalo ay sinalubong ng mga bitag na apoy, na nag-iwan ng kanilang mga katawan na nakasunog ngunit hindi malubhang nasugatan. Tanging ang kanilang baluti at damit ang na-scorched. Agad na naunawaan ng komandante na nagpakita ng awa ang mga mangkukulam, iniiwasan ang kanilang mga buhay, kaya't nag-utos siya ng pag-atres. Gayunpaman, ang tunay na panganib ay nakatago pa rin sa pinuno ng buong hukbo, isang halimaw na sinasaniban ng demonyo. Nang matanggap ang ulat, ipinaalam ni Zero sa grupo na ang lahat ng ang magkakaibang tropa ay umatras matapos mahuli. Masayang pumalakpak ang mga estudyante, pero agad na pinaalalahanan sila ni Zero na may mas malaking banta pa ang demonyong nilalang at ang mga nahulog na mga hayop na papalapit. Nag-isip si Seville kung gaano kalakas ang nilalang na ito, at ipinaliwanag ni Zero na ang pagkakaroon ng demonyo ay isang pinahusay na anyo ng mga nahulog na hayop. Maaari silang gumamit ng mahika ng walang orasayon at hindi kailanman napapagod. Agad na nakipagkumpetensya ang pari at ang tigre na kapatid upang tapusin ito. On that moment, dumating ang nakababahalang balita. Nahuli si Lily. Nagpanik ang pari at nagmadaling pumunta sa iligtas siya. Nahulog si Lily sa kamay ng nilalang na sinumpa ng demonyo at ng grupo ng mga nahulog na mga hayop. Nakaipit siya sa isang lambat, na may balak na dalhin siya pabalik sa nayon para kanin siya sa harap ng mga taga-nayon bilang isang pagpapakita ng kapangyarihan. Tumawa ang halimaw sa kasiyahan habang iniisip ang ganitong eksena, ngunit bago nila may segowa ang kanilang plano, pinunit ng suntok ng pari ang bakal na lambat, freeing si Lily. Agad na naayos ang mga nahulog na hayop ng pari. Lumusab ang nilalang na sinumpa upang lamunin si Lily, ngunit sinalo ng pari ang kanyang pang-aani sa tamang oras, pinutol ang kamay nito. Tumakbo si Lily sa takot upang magtago sa likod niya. Ang nilalang na sinaniban ng demonyo ay nagulat nang malaman na ang sugat sa kanyang braso ay hindi makapag-regenerate dahil ang pang-igpaw ay binasbasa ng banal na espiritu, naging perpekto itong kaaway. Napilitan ang nilalang na putulin ang nasugatang bahagi ng kanyang braso, at agad itong nag-regenerate. Sa mga sandaling yon,
lumitaw ang kapatid na tigre, bumagsak ang marami sa mga mercenary sa ilang galaw lamang. Ngunit ginamit ng nilalang na sinaniban ng demonyo ang kanyang kapangyarihan upang agad na buhayin ang mga minion, ginawang masunurin at naglalakad na bangkay. Ang pari, agad-agad sinabi kay Lily na tumakas upang siya at ang tigre ay makaharap sa laban. Samantala, ang natitirang pangkat ng mga nahulog na hayop ay umusad sa tarangkahan ng nayon, ngunit nawasak din ang mga nakatagong bitag. Nakita ang tatlong batang mage bilang mga may potensyal na sorcerer, inatasan ng kanilang leader ang 500 sundalo upang umatake ng sabay-sabay. Sa mismong sandaling yon, lumitaw ang brutal na hukom, pumuputok sa larangan ng digmaan sa isang dagat ng dugo. Dumating din si Zero kasama ang kanyang mga estudyante upang harapin sila. Kasunod ng kanyang mga utos, bumuhos ang mga boltahe ng magic arrows, na nagdulot sa mga nahulog na hayop na nagmadaling humanap ng silungan. Bagaman medyo nadismaya sa napakaraming kalaban, pinasigla pa rin ni Zero ang kanyang mga estudyante na umangkop sa sitwasyon. Ang labanan ay naging matindi, na may mga mercenary na sumusulong. Naghagis ang hukom ng bote ng mahiwagang potion, na nagdulot ng mga ubas na sumibol sa lupa na mahigpit na nagbigkis sa mga kaaway. Isang nakatakas at sinubukang hulihin ang tatlong estudyante, pero puno ng mahika si Seville, na nagdulot sa kanya na sumabog. Hindi nagpatalo si Holt, gumamit ng ulan ng apoy upang sunugin ang isang grupo ng mga nahulog na hayop. Matagumpay na nakontrol, nag-aapoy na magic sa unang pagkakataon, siya ay parehong nasa sabik at nag-aalala, natatakot na siya ay lumabis. Si Code ay bumaba upang gamutin ang mga nasugatan, na nagdulot sa kalaban na tuluyang malito. Nang sandaling yon, isang malakas na tunog ang umabot mula sa malayo. Napag-alaman na ang Tiger Brother at ang nilalang na sinasaniban ng demonyo ay nakipaglaban patungo sa gate ng nayon, labis na nag-aaway, kahit na winasak ang kahoy na bakod. Pinutol ng Tiger Brother ang braso ng halimaw at pinagsasaksakan ito sa lalamunan, ngunit agad itong nakabawi. Walang ibang opsyon, kinailangan ng Tiger Brother na tawagin ang kanyang witch na kapatid. Binalaan siya nito na lumayo, saka nagbigay siya ng signal. Nagsimula siyang magdasal, nagbukas ng napakalaking berdeng gate sa langit. Nang umatras ang Tiger Brother, ang nilalang na sinaniban ng demonyo ay agad na hinayla pataas ng mga hordes ng zombies mula sa lupa, kinakagat ang mga piraso ng laman. Umiyak ito, saka naging tuyong buto sa loob ng ilang minuto. Ang tanawin ay pumangit kay Seville at sa kanyang mga kaibigan. Kinansela ng mangkukulam ang kanyang sumpa, na sinabing ito talaga ang dahilan kung bakit ang mga makapangyarihang mangkukulam at sorcerer ay maaaring sirain ng mundo kung mawawala sila sa tamang landas. Natapos ang labanan, at umatras ang mga sundalong mercenary. Ang punong guro at mga kaalyado ay nanood mula sa malayo, masaya na parang pagsali sa isang pagtatanghal. Inimbitahan pa nila ang 7 lider ng simbahan na sumama sa pagdiriwang. Samantala, ang isang obispo ay nagtakbuhan dahil sa kaalaman sa mga halimaw. Siya ay nahuli, kahit na sinubukan niyang tanggihan ito. Biglang, may maliliit na halimaw na sumugod mula sa gubat, na nagdulot ng takot. Ang obispo ay nagmayabang na mayroon siyang paraan upang protektahan ang lahat, pero mabilis siyang nahuli nang siya mismo ang naging target. Lahat ay biglang naging biro, ito ay isang ilusyon na nilikha ni Ro upang ilabas ang kanyang totoong mukha. Pinilit niyang lunukin ang obispo, mga itlog ng halimaw na nagpatingkayad sa kanya ng takot hanggang sa siya'y sumuko. Kumalat ang mga balita tungkol sa laban sa timog, na naging paksa ng pang-aasar. Isang hukbo ng 10,000 na hindi nagtagumpay sa pagdaig sa isang nayon. Ang obispo na yon ay sinumpa rin dahil sa pagdadala ng mga halimaw sa timog. Tinawag ng punong guro ang 3 estudyante at iginawad sa kanila ang mga sertipiko ng pagtatapos para sa kanilang mga natatanging nagawa. Ang mga bata ay nagulat, iniisip na ito ay maaaring isa pang pagsusulit. Matapos silang pahinain, nagtanong sila kung may mga matatag na trabaho pagkatapos ng pagtatapos. Tiwalang sinabi ng punong guro na inihanda niya ang mga angkop na posisyon. Isang paglalakbay patungo sa Forbidden Library sa Hilaga upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga labi ng sakuna. Ang 3 ay bumalik sa nayon ng mga mangkukulam upang ihanda ang kanilang mga gamit. Ibinigay ni Zero kay Seville ang aklat ng kanyang ama, umaasang magiging maayos ang kanyang paglalakbay.
Nagpaalam sila sa lahat at nagsimula ng bagong pakikipagsapalaran na puno ng mga hamon.